Tinanong akong aking asawa, magbibigay ka bang pera o ibebenta mo ang sasakyan para makatulong sa kapatid ko na makabiling bahay? Tahimik kong sinagot, pinili ko ang diborsyo at natigilan ang buong pamilya niya. May mga asawa ba diyan na pinipigilan ng pamilya ngang asawa na ibenta ang sariling sasakyan para sa kapatid ng lalaki? Iyon ang katanungang nagbukas ng aking pinakamahirap na kabanata sa buhay. Ngunit hindi pa iyon ang katapusan, isang klasikong palabas ng pagpapanggap ang naghihintay na ilantad. Kaya ba nakatagong katotohanan sa likod ng mamahaling kotse na sapat para parusahan ang buong pamilya? Panuorin ninyo ang aking muling paganggat, Puno NG Dignidad at Pagmamalaki, simula NG Oktubre, mainit pa rin kahit halos gabi na. Ang lumang electric fan sa kisame ay dahan-dahang umikot, halos walang lakas. Ang hapunan ng pamilya ay walang iba kundi isang plato ngang malamig at halos nasusunok na pritong baboy, isang mangkok ngang nilutong kangkong na lumabas na ang kulay at ilang piraso ngang piniritong tokwa. Ngunit ang kahirapan ng hapagkainan ay hindi kasindali ng katakot-takot na katahimikan ng mataong nakaupo sa paligid nito. Si Mang Ariel, biyenan kong lalaki, 60 taong gulang, ay isang lalaking may matandang pag-isip ng pamumuno sa tahanan. Ininom niya ang kanyang sabaw, dahan-dahang ibinaba ang kanyang mangkok sa mesa. Ang tunog nga putahe na bumaksak sa tray ay parang hudyat sa tahimik na silid. Humingi siya ng pansin sa pamamagitan ng pag-ubo. Isang matagal na ugali niya iyon. Tuwing maririnig mo ang ubo niyang iyon, ibig sabihin ay may prinsipyong ilalabas na siya at lahat ng miyembro ng tahanan ay dapat sumunod ng walang salita. Tinawag ko si Kuya at Ate ngayong gabi para kumain kasama namin dahil mayroon tayong bagay na pag-usapan, sabi ni Mang Ariel. Ang kanyang tingin ay matalim at seryoso. Dumaan muna kay Ronald bago natigil sa akin. May isang dinakikitang bigat na bumaksak sa silid. Si Boyet ay malapit ng mag-asawa. Bahagya akong natahimik. Ang aking kamay na may hawak na tinidor ay bigla na lang na tumigil sa ere. Boyet, ang 26 taong gulang na kapatid ng aking asawa, ang kanyang buwanang sweldo ay pabago-bago kung swerte, aabot ng halos 3,000 piso. Ngunit hindi ko siya kailanman nakitang nagdala ng kahit isang piso para tulungan ang kanyang mga magulang. Sa kabilang banda, si Boyet ay laging nagpapakita na may maliwanag na imahe, branded na damit, buhok na may girl, at higit sa lahat, ang kanyang ugali ng pagpapakita-kita sa social media. Nagsisimba siya kay Marigel, isang tahimik na babae, anak ng guro na nanggaling sa probinsya para magtrabaho sa Maynila. Narinig ko iyon noon, ngunit ang biglang balitang ito tungkol sa kasal ay talagang wala sa aking inaasahan. Ang kasal ay isang mataas na okasyon at ang aming pamilya ay palaging nagpapahalaga sa tamang paraan, patuloy ni Mang Ariel. Ang kanyang boses ay pantay ngunit matatag. Ngunit natural lang na ang pamilyaeng babay ay may sariling pamantayan. Ang mga magulang ni Marichel ay maguro, may respeto sa kanilang sarili. Malinaw nilang sinabi na hindi sila nagpapayak na ang kanilang anak ay mananatili sa isang maliit na inupahang kwarto. Hinihingi nila na magkaroon ng maayos na kondominium bilang tahanan ng mag-asawa bago sila papayagan sa kasal. Bahagya akong nakunot ang no. Hindi mali ang hinihingi ng pamilya ng babae, ngunit alamang lahat ang kalagayan ng pamilya ng aking asawa. Ang bahay nilang row house ay hindi pa 40 metro kwadrado ang laki. Sa unang palapag, sala na pinagsama sa kusina at garahe. Sa ikalawang palapag, kwarto ng mamagulang ni Ronald at kwarto namin ng mag-asawa. Sa ikatlong palapag, kwarto ni Boyet at maliit na labasan. Kung mag-asawa na si Boyet, saan ba maring matira ang kanyang magiging asawa? Doon na nagsimulang magsalita si Aling Belen, biyena ng babae ko, 58 taong gulang. Bantok siya sa kanilang komunidad dahil sa kanyang pagiging maingat sa pra at higit sa lahat sa kanyang walang kondisyong pagpapabor sa kanyang bunso. Bumulong siyang isang malalim na buntong hininga, sinadya nitong pahabain ang dramatikong sandali. Pagkatapos ay dinukot niya ang isang pirasong karne at inilagay ito sa mangkok ni Ronald. Matanda na kami ngang iyong ama,
ang aming pensyon kapag pinagsama ay halos sapat lang sa gamot at pagkain. Ang boses ni Aling Belen ay punong daing at mapanganib na pagmamakaawa. Tiningnan ko na ang ilang lugar may isang maliit na kondominium sa labas ng lungsod na ibinebenta. Hinihingi nila ang 600,000 piso bilang down payment para maibigay na ang unit at ang natitira ay babayaran buwan-buwan. Ngunit kahit pagsamahin namin ang lahat ng aming ipon kasama ang savings na para sa aming pagtanda, kulang pa rin kami ng 300,000. Itinigil ni Aling Belen ang kanyang pangungusap doon. Ang nakakatakot na katahimikan ay bumalik. Ang kanyang mga mata ay tahimik na sumisilip sa akin, mga matang puno na pagkalkula na napakakilala ko na sa 3 taon na pagiging manugang. Sa tapat ko, si Boyet mula simula ang hapunan ay nakaupo nang nakakross ang mabinti, busy sa kanyang telepono. Nang marinig ng kanyang ina ang 300,000, bigla niyang itinapon ang telepono sa mesa, umunat pasulong, at lumabas sa kanyang mukha ang isang mapang-alipustang ngiti. Ate Melody, Kuya Ronald, sabi ni Boyet sa maayos at walang hiya niyang tono. Alam na ninyo ang ibig sabihin na sinabi na magulang ko, ang bunso sa pamilya ay umaasa, samga kuya at ate. Sabi nga nila, ang magkakapatid ay magtutulong-tulong sa isa't isa. Sa pinakamahirap at matingkad na sandali nga aking buhay, sino pa ang hihilingin kong tulong kundi ang aking sariling pamilya? Nagsimulang lumamig ang aking likuran. 600,000 minus 300,000 ng mamagulang ng aking asawa, ang kulang ay eksakto ring 300,000. Baka hindi ito pagkakataon, iyon ay eksakto ang halaga ng aking dowry na nasa bangko. Huminga ako ng malalim, sinubukan kong hindi manginig ang aking boses. Boyet, si Kuya Ronald at ako ay mga empleyado lang. Ang kanyang sweldo bilang opisyal ng gobyerno at ang aking sweldo bilang graphic designer. Pagkatapos bayaran ang lahat ng gastusin at bulungan ang 2 pamilya bawat buwan, ay kaunti lang ang matitipid. Hindi ko alam kung paano makukuha ang 300,000 cash para matulungan ka sa pagbili ng bahay. Ay naku, parang nagbibiro lang si ate sabat ni Boyet. Tinapik ang kanyang hita at tumatawa ng malakas. Ang bastos niyang tawak ay umangal sa makipot na silit at nakasakit sa aking tainga. Ang savings mong 300,000 para sa iyong kasal ay nakaipon pa rin sa inyong ligtas, Hindi mo ito maitago sa amin, ate. At pagkatapos, pinigilan niya ang kanyang boses. Ang kanyang mamata ay sumisilip palabas sa patio kung saan nakaparada ang aking puting Kia Morning. Ate, 6 na kilometro lang naman ang layo ngang bahay mo sa opisina. Sa Maynila, puro traffic at makikipot na daan. Mas maginhawa kung motorsiklo, hindi ba? Bakit mo pa pinapanatili ang lumang sasakyan? Gastos lang sa parkinghan at gasolina. Ibig sabihin ko, ibenta mo na lang iyon kasama ang 300,000 at sapat na iyon para matulungan niya ako sa kahirapan ngayon. Pagsamahin mo lahat para sa akin, pautang muna. Pagkabiling bahay, may kakasal na si Boyet at magiging mayos na ang lahat. Magiging maunlad ako sa hinaharap at babayaran ko ang utang, may regalo pang mas magandang kotse na 10 beses ang halaga ng iyong lumang sasakyan. Ang masalitang lumabas sa bibig ni Boyet ay parang malambot na balahibo na bumaksak sa hapak kainan, ngunit tumusok sa aking tainga tulad mga pirasyong basag na bote. Parang nadyalo ang dugo ko, pautang muna. Isang taong kahit branded na brief ay binibili sa installment online, saan siya kukuha ng pera para bayaran ang ganitong halakang utang. Hindi lang niya tinitignan ang aking ipon, gusto pa niyang kunin ang sasakyan na nagsisilbing aking proteksyon sa ulan at araw. Ang kawalang hiyaang ito ay nakarating sa antas na kahit ang aking pinakamayamang imahinasyon ay hindi makapantay. Lumingon ako ng mabilis kay Ronald. Nagtitibok ang aking dibdib, mabilis na tumitibok ang aking puso. Tiningnan ko ang lalaking aking tinatawag na asawa. Hinihintay ang isang salita, hindi. Ang prang aking asawa ay para sa kanyang sariling proteksyon. Ang kanyang sasakyan para sa trabaho ay hindi mahahawakan ng kahit sino. Isang pangungusap lang iyon. Kung sabihin niya iyon, handang-handa akong magtiis sa pagiging sunod-sunuran sa tahanan na ito ng marami pang taon.
Ngunit hindi. Si Ronald ay umurong tulad ng isang pagong na nagtago ng ulo. Itinungo niya ang ulo sa kanyang mangkok ng kanin. Ang kanyang nabalikat ay nakabaluktot sa kahayaan. Ang kanyang tinidor ay dahan-dahan at walang direksyong inihalo ang puting bigas. Lumunok si Ronald at ganap na iniwasan ang aking mapagalap na tingin. Pinili niya ang katahimikan. Pinili niyang igalang ang kanyang mamagulang, payagan ang kanyang kapatid na gumastos ng walang patumanga at itapon ang dignidad ng kanyang asawa sa putik. Ano ang sagot ng mag-asawa? Sabihin na agad para malaman ng mga magulang kung paano makikipag-usap sa pamilya ng babae. Sigaw ni Mang Ariel, tinampal ang mesa. Ang tunog ay napalabas ngan sa pilitang sagot. Ang katahimikan ni Ronald ay isang malupit na pahintulot. Tulad ng isang mapurol na patalim na hindi agad pumapatay kundi dahan-dahang nagputol, inukit ito ng daan sa aking puso. Ang mapait at masakit na bukol ay natampal sa aking lalamunan, makapal at nakasakit. Unti-unting ibinaba ko ang aking tinidor sa malamig na hapagkainan. Walang malay na sinikipan ng aking makamay ang isa't isa sa ilalim ng mesa ng napakalakas kaya puti na ang makasukaswan ng aking madaliri. Isang bagyo ang umikot sa aking katawan. At alam ko, ang aking limitasyon sa pagtitiis ay opisyal na nabali. Ang nakakamanghang katahimikan ng tahanan ay winasak ng aking malalim na pagbubugang ang hininga. Direkta akong tumingin kay Boyet, pagkatapos ay dahan-dahan naming inilipat ang aking tingin kay Mang Ariel at Aling Belen. Ang put na naramdaman ko kanina ay umurong, nagbigay daan sa isang mas malamig at mas nakakatakot na pakiramdam, galit. Patawarin ninyo ako, Tay, Nay. Ang aking boses ay hindi malakas ngunit ang bawat salita ay malinaw na nahulog sa makipot na espasyo. Hindi ko maaring ibigay ang 300,000 at ang aking Kia Morning kay Boyet hindi upang ipautang o ibenta. Sa sandaling iyon, ang palaging nakakunot na muka ni Boyet ay bigla na lang nabagsak, nakunot ang kilay sa pagdadamdamot. Masipag na pinisil ni Mang Ariel ang kanyang makasamang kilay, habang si Aling Belen ay nagulantang tulad ng isang lawin na nahuli. Tinampal ngang malakas ni Aling Belen ang kanyang mangkok sa mesa, ang kanyang maskarangang naghihirap na ina ay biglang nalaglag, nagbubunyag ngang kanyang tunay na asim. Anong sinabi mo? Sigaw ni Aling Belen, ang kanyang boses ay mataas at matalas. Maramot ka ba sa sariling pamilya nga asawa mo? Tinanggap kang pamilyang ito, pinakain ka namin ng 3 taon, ngayon na may malaking pangyayari, inilalabas mo ang iyong pagiging makasarili. Nay, sinubukan kong panatilihin ang aking huling katatagan. Iyon ay hindi pera ang pamilyang ito. Iyon ay pawis at dugo aking sariling nga magulang. Sa buong buhay nila, nagtrabaho sila sa bukit sa probinsya, nagbenta ang lupa at mga baboy para tipunin ang perang. Iyon para sa kanilang anak na babae na mag-asawa para may panlaban sa panahon ng sakit at panganganak. Ang aking sasakyan ay aking kasangkapan para kumita ng buhay araw-araw. Paano ko maring ibigay ang pawis at dugo nga aking mga magulang para bumili ng bahay para sa kasal ng kapatid ng aking asawa? Walang galang, sigaw ni Mang Ariel. Tinampal ang mesa ng napakalakas kaya nanginig ang mga pinggan. Ikaw ay kumakain at nakatira sa bahay na ito. Ang lahat ng iyong dinadala dito ay pag-aari rin ng pamilyang ito. Ang babae na nag-asawa ay nabubuhay at namamatay sa pamilya ng kanyang asawa. Plano mo bang mag-imbak ng pera para sa iyong pamilya sa labas? Tingnan mo si Ronald ang panganay, si Boyet ang bunso. Responsibilidad ng mag-asawa na alagaan siya. Responsibilidad? Natawa ako isang tawa na puno ng kapaitan. Si Boyet ay 26 na taong gulang, may trabaho, may sweldo. Naintindihan ko kung gusto nga magulang na tulungan siya, iyon ay kanilang karapatang gumastos ng kanilang pagtanda. Ngunit ako ay manugang lang, wala akong obligasyong manguna sa pagbiling ng bahay at kotse para sa kanya, lalo na kung ang pera ay pawis at dugo ng aking sariling pamilya. Itinapon ni Boyet ang kanyang tinidor, tumayo ng biglang-bigla, ang muka ay galit na galit. Huwag mong gamitin ang iyong mga magulang para takutin kami. Sa madaling salita, kinamumuhian mo ang pagiging mahirap ng pamilyang ito. Natatakot ka na hindi ko mabayaran ang utang. Sige,
Huwag na kayong magsalita kung may bangdugo, walang kwenta ang pamimilit. Umalis si Boyet ng pabuntong hininga, nagpunta sa ikatlong palapag, at iniwan ang nakakaguluhang hapagkainan at isang atmosfera na halos sumabog. Niyakap ni Aling Belen ang kanyang dibdib, humihinga ng mabilis habang binutbitang ang dibdib. Diyos ko naman, ang malas ng pamilyang ito na nakapag-asawa ng ganyang manugang. Ikaw ay tahimik na, Ronald. Pahihintulutan mo bang manlait ang asawa mo sa iyong mamagulang? Si Ronald ang 30 taong gulang na lalaking aking asawa ay tulad ng estatwa sa kanyang upuan. Nang tawagin siya ng kanyang ina, nagulantang siya, nahiyang tumingin sa akin at dali-daling tumayo para hilahin ang aking kamay. Huwag kayo mag-alala, ayusin ko ito. Pinilit niya akong umakyat sa hagdan, itinulak ako papasok sa aming kwarto na hindi pa 15 metro kwadrado ang laki sa ikalawang palapag, pagkatapos ay piniktik ang pinto. Sa sandaling pumasok, humarap si Ronald, ang kanyang mukha ay namula, punong galit ng isang mahina na tao na nauntok ang ego. Nakatayo akong may nakatawid na mga kamay, nakasuporta sa kabinet ng damit. Tinitignan ang lalaking nakbahagi ng higaan ko sa 3 taon. Hinihintay ko ang isang paliwanag o kahit man lang isang hiya dahil hindi niya naprotektahan ang kanyang asawa, ngunit muli sinampal ako ni Ronald ng lantaran sa mukha ng kanyang kahinaan. Anong ginawa mo doon sa baba? Mababa ang boses ni Ronald, pinigilan ang dami para hindi marinig ang kanyang magulang sa ibaba. Hinirang mo akong mababa sa matang lahat. May problema. Sabihin mo sa loob ng kwarto bakit nakipagtalo ka ng ganyan sa aking mamagulang. Nakpahiya mo ako ng walang hanggan. Tinatanong mo kung anong ginawa ko. Pinaksikipan ko ang aking mamata. Ang maluha ay banta, ngunit nginunguya ko ang aking labi at nilunok ito pabalik. Narito ka. Nakikinig habang ang iyong mga magulang at kapatid ay walang pagtatakot na humiling na kunin ang lahat ng ipon ng aking mga magulang at wala kang sinabi ni isang salita para ipagtanggol ako. Ngayon umahon ka para sisihin ako ng pagtutol. Humakbang-hakbang si Ronald sa loob ng kwarto tulad ng isang langgam sa loob ng mainit na kahon. Nahihirapan din naman ako. May magulang sa isang banda, may asawa sa kabilang banda. Ang kasal ni Boyet ay isang beses lang sa buhay at mahal ngang magulang ang kanilang bunso. Tiisin mo na lang para sa akin, i-withdraw ang pera at ibenta ang sasakyan para sa kanya. Hindi ba kaya mong magsakripisyo ng kaunti bilang manugang para sa kanya? Natawa ako nang mapait isang pakiramdam ngang pakasumpa ay humantong sa aking lalamunan. Para sa iyo, ibibigay ko ang 300,000 at ibebenta ang aking sasakyan para mapabago ang imahe ni Boyet. Ngayon ito ay para sa bahay, bukas kapag nagpaanak siya. Doon ay humiling ka pa rin. Iyan na ba ang iyong tinatawag na para sa iyo benta ko na rin ang aking buhay? Huwag kang mag-overreact, banta ni Ronald, tumuro sa aking mukha. Ang pra ay nasa bangko lang, kumikita ngang counting interest, ganon din. Ang sasakyan, kaya mong sumakay ngang motorsiklo walang mamatay, ibigay mo sa kanya. Ako ang kuya niya, ako ang magsasagot, babayaran niya balang araw. Nagpalaki kang gulo. Ngayon tinitingnan akong lahat ng parang so, sana sabi ang aking magulang na pinapaangat ko ang aking asawa ng higit sa kanila. Ngayon ay nalinawan na. Ngayon ay nakita ko na, sa pusong lalaking ito, ang kanyang ego, ang opinyon kanyang magulang, at ang kanyang kapatid na lalaki ay mas mahalaga pa kaysa sa kabuhayan, ari-arian, at pagpapahalaga sa sarili ng kanyang asawa. Sa 3 taon, sinubukan kong maging isang mabuting asawa at manugang, nagbigay ng bawat piso ang aking sweldo, nag-alaga ng okasyon, naglingkod sa pamilya ng asawa ng walang kakulangan. Akala ko, ang aking pagsisikap ay palitan ng isang tahanan, ngunit hindi. Sa kanilang mamata, ako ay isang minahan lamang upang kayusin, isang estranyo na walang higit pa rito. Ulitin ko para marinig mo ng malinaw, Ronald, matigas kong sinabi, direkta sa kanyang namumula at nagsisigabong nga mata. Ang pra ay mula sa aking mga magulang. Ang sasakyan ay nasa aking pangalan. Walang sinuman sa bahay na ito ang may karapatang hawakan ang kahit isa. Kung gusto mo, pumunta kang magbenta ng dugo, mag-overtime, at alagaan ang iyong sariling kapatid.
Huwag kang maging duwag at gumamit ng pag-ari ng asawa para makagawa ng mabuti. Ang aking masalita ay tulad ng patalim na tumasak sa pusong itim at masamang loob ni Ronald. Ang hiya sa pagiging hantad ay naging matinding pagmamalaki. Galit na galit siyang humama ngang malakas sa kabinet ng damit malapit sa aking mukha. Ang malalim na tunog ay umangal sa gabi. Tumahimik ka, bulong ni Ronald sa pamamagitan ngipin. Ang mukha ay nakasimangot dahil sa galit. Tiningnan niya ako nang may tingin na hindi ko pa nakita. At pagkatapos, mula sa bibig na laking tinatawag kong asawa, lumabas ang mga salitang nagwakas sa aming kasal. Huwag kang mag-isip na dahil may praka ay maari kang maging hambog. Isa, ibenta ang sasakyan at ay withdraw ang para sa pagbiling ng bahay ng kapatid ko. Dalawa, diborsyo. Dalhin mo ang iyong maleta at lumabas sa bahay na ito ngayong gabi. Hindi tinatanggap ng bahay na ito ang makasariling manugang. Ang oras ay parang huminto sa malabo at dilim na kwarto. Ang hangin ay malamig ngunit ang aking puso ay parang nagelo na noong hindi ko pa napansin. Napahinto ako sa isang sandali, natutulig ang aking tainga diborsyo at dalhin ang iyong maleta. Mga salitang hindi ko naisip na masisabi ni Ronald ngunit binitawan ng walang pagsisisi at ng walang kahirap-hirap. Akala ko'y iiyak ako. Akala ko'y babagsak ako sa kanyang paa, magtatalo, sisigaw o magrureklamo sa kapalaran. Ngunit hindi kahanga-hanga, kahit isang patak ng luha ay hindi nahulog. Kapag ang kabiguan ay umabot sa kailaliman, ang tao ay nagiging mapayapa at kalmado nang hindi inaasahan. Ang lahat ay nagiging transparent, ang mga limitasyon sa pagtitiis ay ganap na nabali. Sige, malamig kong sagot. Ang tono ay walang anumang emosyon. Napalundag si Ronald. Ang kanyang mga mata ay malawak sa pagkagulat. Malinaw na hindi niya inaasahan ang ganong reaksyon. Akala niya ang bantangang diborsyo ay magpapasiglangang takot at pagsusumamo ngunit malaki ang kanyang pagkakamali. Hindi ako nagdagdag ng kahit isang salita. Humingi ako ng aking maleta mula sa itaas ng kabinet. Ang aking magalaw ay mabilis at tiyak. Binuksan ko ang aparador at kinuha ang pinakakailangan kong mga damit. Inipon ang aking mga personal na gamit at higit sa lahat ang aking bag na may hawak na deposito sa bangko, registration ng sasakyan at mga pinindot ng may pizza maleta. Anong ginagawa mo? Nagsimulang mapila si Ronald, lumabas pasulong para agawin ang maleta. Ang kanyang dating kayabangan ay biglang nawala, pinalitan ng matinding kaguluhan. Nagagalit lang ako, huwag kang gumawa ng palaisipan. Pakawalan mo, pinipin ko ang kanyang kamay, ang aking mata ay matalim. Biniyan mo ako ng ultimatum at mayroon akong sahot. Pili ko ang diborsyo at dala ang aming maleta ngayon din sa gabi. Mas mabuti pa iyon kaysa manatiling siyang pangaanihin ng pamilya mo. Ang papers ng diborsyo ay ipapadala ko sa iyo para pirmahan. Mula ngayon, tapos na tayo. Inilabas ko ang maleta, minalas ang kamukhang mapuputlang mukha ni Ronald nang wala pang isang segundo. Binuksan ko ng malakas ang pintuan at lumakad ng diretso pababa sa hagdan. Ang bawat hagbang sa mga bato ay isang hagbang na pinutol ang 3 taon ng aking nagastas na kabataan. Gabi ng Oktubre sa Maynila mahangin. Binuksan ko ang kalawanging rehas na bakod at hinila ang aking maleta palabas ng makipot at malamig na daan. Nilunok ng dilim ang aking payat na katawan. Ngunit sa kailaliman ng aking dibdib, alam ko, pinalis ko ang rehas ng aking sariling kulungan at humakbang sa liwanag. Ang hangin sa makipot na daanan ay nagpaihip ng aking makagulang na buhok. Ang tunog ng gulong ng maleta sa basak na konkretong kalsada ay malungkot at nag-isang umangal. 11:30 ng gabi. Ang lahat ng mga bintana sa mga bahay sa paligid ay napatay na ang ilaw. Tanging ang dilaw na ilaw ng poste sa dulo ng daan ang nagbibigay ng mahabang anino sa kalsada. Nang lumayas ako sa bakod ng bahay ni Ronald, dala ko ang matinding galit at 1,000,000 pagmamalaki. Ngunit ngayon, habang ang lamig ng gabi ay tumatagos sa aking balat at ang boses ng motorsiklo sa malalayong kalsada ay nangingibabaw, ang pagkabigo ay nagsimulang bumagsak. Tumigil ako sa ilalim ng matandang puno sa dulong daan. Inilabas ang aking telepono.
Nanginginig ang aking makamay, hindi ko alam kung dahil sa lamig o sa aftershock ng nakalipas na di mapakaling pagtatalo. Ang screen ng telepono ay nagilaw ng blanco, walang mga missed call o mensahe mula kay Ronald. Ang pagtatakwil at kahinaang iyon ay tulad ng isang timba ng malamig na tubig sa aking mukha. Binawi ang natitirang pag-asa para sa isang huling-muling pagsisisi mula sa lalaking aking asawa. Huminga ako ng malalim, na tsoke, pinusoy ang aking contact list at tinawagan ang isang taong maaari kong asahan, ang aking pinakamatalik na kaibigan mula pa sa kolehiyo, si Trina, 28 taong gulang. Matalino, praktikal, at nagmamay-ari ng mayos na tindahan ng magulaklak sa isang pangunahing kalsada sa lungsod. Hindi tulad ko na pumiling ang maagang pag-asawa, si Trina ay masayang nabubuhay bilang isang independenteng babae, pinuno ng sariling buhay, at lagi ay nakakakita ng mundo ng malinaw at makatotohanan. Alo, loko ka ba? Halos 12 ng gabi, bakit mo ako tinatawagan? Iimbitahan mo ba ako sa inuman? Ang boses ni Trina ay talagang nakakatulog, ngunit may katangian na pagiging masayahin na kilala ko. Sa sandaling marinig ko ang kanyang boses, ang lahat ng gabalat ng lakas na sinubok kong isuot ay biglang-bigla ay nabasag. Ang aking lalamunan ay puno ng pait. Nagsimula akong magsalita ng putol-putol sa pamamagitan nagluha. Trina, nakaalis na ako sa bahay. Puwede ba akong pumunta sa iyo? Isang katahimikan ng 2 segundo mula sa kabilang dulo. Pagkatapos ay narinig ko ang maingay na kalabog. Nasaan ka ngayon? Ipadala mo ang iyong lokasyon, sundo kita. O sumakay ka ng taxi papunta sa aking tindahan. Bababa na ako para buksan ang pinto. Bilisan mo. 30 minuto pagkatapos, huminto ang isang taxi sa harap ng tindahan ng mga bulaklak na nakaharang ang pintuan. Si Trina ay nakatayo na roon ng dating, nagmamadaling naksuot ng manipis na cardigan sa ibabaw ng kanyang damit na pantulok. Nang makita niya akong bumaba na may malaking maleta, maputlang mukha at mapulang mamata, dali-daling lumapit si Trina, kinuha ang maleta at hinila ako papasok. Ang pintuan ay maingay na ibinaba, inilayo ang ingay at lamig ng makalye sa gabi. Ang mahinahong halimuyak nga rosas, lirio at basang nga dahon ay bumangon sa aking mukha, nagdadalang kakaibang pakiramdam kaligtasan. Hinila niya ako at pinaupuan sa velvet na sofa sa gitnang tindahan. Nagbuhos ng isang tasa ng mainit na tubig at isinuksok sa aking nanginginig na makamay. Inumin mo ito at sabihin mo sa akin kung anong kasamaan ang ginawa nitong si Ronald ngayon. Ang boses ni Trina ay matatag, ang kanyang mamata ay nagliwanag ng isang apoy ng proteksyon na tulad ng isang may bahay na nagtatanggol. Sa ganun lang, nalagpasan na ang lahat. Sa buong gabi, na nahaharap sa mga magulang ngang asawa at kay Ronald, wala akong naipagpalabas na kahit isang luha, ngunit ngayon, sa harap ng aking pinakamatalik na kaibigan, ang lahat ng aking pagpigil ay ganap na natunaw. Ibinaba ko ang tasa, tinakpan ng aking makamay ang aking mukha at nagsimulang umiyak. Ang mga luha ay nabuhos, umiyak, nasaktan at nagmamahal, kasama ang mga mainit na luha na dumaan sa aking mga pisngi. Umiyak ako para sa 3 taon ng nagastas na kabataan, para sa maling sakripisyo, at para sa kahihiyang katapusan ng isang kasal na buong puso akong nagmalasakit. Hindi nagsalita, si Trina lumapit lang, niyakap ang aking magabalikat na nanginginig, at hayaan akong umiyak ng ganon sa kanyang balikat. Ang aking managiyak na tunog ay umangal sa tahimik na tindahan ng mga bulaklak. Pinaksamang tunog ng lumilipad na orasan sa dingding na unti-unting lumalapit sa umaga. Makalipas ang halos kalahating oras, nakabalik na akong huminga ng normal. Kinuha ang matisyu ni Trina, pinunasan ang aking maluha, nagsimulang ikwento ang lahat ng detalye ng napakaraming gabi mula sa malamig na hapagkainan, ang pagdaraing ni Mang Ariel at Aling Belen, ang presyon nila sa akin para ibigay ang 300,000 aking dowry, ang hiling ni Boyet na ibenta ang aking Kia Morning para mapunan ang 600,000 kondominium, at sa wakas ang malupit at duwag na ultimatum ni Ronald. 1, ibenta ang sasakyan. 2, diborsyo. Habang naririnig ni Trina, unti-unting nagbabago ang kulay ng kanyang mukha
Ang kanyang mga kamay ay masikip na humawak sa unan ng napakalakas kaya naging puti ang makasukasuan ng kanyang nadaliri. Payo mapapasiraan na talaga akong isip, sumabog si Trina, nagsalita ng malakas sa kasamaan, tinuntok ang isang plastik na bangkito sa kabilang tabi ng mesa. Si Ronald ay talagang ang uring lalaki na duwaga at walang kwenta hanggang sa kailaliman. Sinabi ko sa iyo noon pa ang pamilyang iyon ay may makitid na pag-isip at kontrolado ng ina. Si Ronald ay isang inaasikasong anak. Kung susunod ka sa kanya, magdurusa ka lang, ngunit hindi mo ako pinakinggan. Inabagatan ko ang aking ulo, masikip na hawak ang laylayan ng aking shirt. Akala ko, kung magsakripisyo ako, maintindihan nila. Sa 3 taon ng pagiging manugang, wala akong pinagkulangan. Ang aking sweldo bilang graphic designer 15,000, bawat buwan ay regular akong nagbibigay ng 8,000 kay Aling Belen para sa mga gastusin sa tahanan. Mula sa lolo't lola, sarili kong pera ang ginagastos ko sa mga espesyal na okasyon. Kumulit pa rin ako at inintindi si Boyet na walang kwenta nagbigay ng regalo sa bagong taon, 1,000 piso para lumabas ng magkaibigan. Akala ko, ang sipang babay ay palagi ring nakikitang pamilyang asawa at ito ring akong tunay na miyembrong pamilya. Pinigilan ni Trina ang aking pananalita, ang kanyang boses ay matatag, praktikal at walang paligoy-ligoy tulad ng isang timba ng malamig na tubig sa iyong ulo. Gumising ka na, Melody. Sa kanilang mga mata, ikaw ay palaging magiging estranyo, isang ATM machine para sa kanilang mga pangangailangan. Kung magbibigay ka ng masunurin, ngiti sila at magpapasalamat. Kung pinoprotektahan mo ang iyong sariling ipon, tatawagin ka nilang makasarili. Ganon ang kanilang katangian, walang hanggang kasakiman. Huwag kang umiyak at magdalamhati para sa ganitong pamilya. Ang masalita ni Trina ay tulad ng makarayom na diretso sa aking isipan, masakit at nakatuon. Ngunit iyon ang hubad na katotohanan na sinubukan kong iwasan sa loob ng 3 taon. Tama ang ginawa mo, sinabi ni Trina, mahigpit na hinawakan ang aking makamay, nagbibigay ng katatagan. Ang paglalabas mong maleta at paglabas mong pinto ay pinakamatalinong desisyon na ginawa mo sa iyong buhay. Ang prangang iyong mga magulang pawis at dugo ng 2 matandang tao mula sa probinsya. Sa lahat ng paraan ipagtanggol ito. Huwag hayaang higopan pa nga mapagsamantala at mapagpalaking malich ang iyong dugo ng kahit isang sandali pa. Matulog ka rito ngayong gabi. Bukas, hahanapin natin ng bagong tirahan. Sisimulan ang bagong buhay, walang pangangailangan na magpasakop sa kahit kanino. Tumingin ako sa muka ni Trina na puno ng galit na nungit puno rin ng pagmamahal. Ang determinadong tingin niya ay nagbibigay sa akin ng bagong sigla. Ang nakakainis na galit ay unti-unting nalusaw, nagbibigay daan sa isang malinaw at malamig na pag-isip. 28 taong gulang pa lang ako, may magandang trabaho, may savings, may lumang sasakyan na nasa aking pangalan, lubos akong makakatayo sa aking sariling nga paa. Kinabukasan, ang bihirang sinangang araw sa simulangang taglagas ay pumasok sa bintana. Ginising ako mula sa magulo at mababaw na tulog. Maaga nang nagising si Trina, busy na sa pagugupit ng magabagong bungang bulaklak. Nang makitang nagising na ako, tinaas niya ang kanyang baba patungo sa kahoy na mesa. Bumili na ako ng almusal. Pumunta ka sa banyo, magilamos ka, pagkatapos ay kumain tayo ng mabilis. Pagkakain, isasara ko ang tindahan ng kalahating umaga at isasama kita para humanap ng bahay. Pumasok ako sa banyo, tiningnan ang sarili sa salamin, medyo namamaga pa rin ang aking mamata ngunit ang aking hitsura ay hindi nakaguluhan at pagtatambal tulad noong isang gabi. Binuksan ko ang gripo at inihagis ang makamay ko ng malamig na tubig sa aking mukha, naramdaman ang paglilinis na pumasok sa bawat selula. Pagkatapos ang almusal, hinila ko ang susi ang motorsiklo ni Trina, ngunit sa halip na sumakay, bumaba ako ng taxi papunta sa malapit sa opisina para kunin ang aking Kia Morning mula sa overnight parking lot. Nang buksan ko ang pinto at umupo sa driver's seat, pinagmasdan ko aking makamay ang mamantika na ibabaw ng manibela.
Ang aking mga magulang ay nagpatak ng napakaraming pawis sa bukid para mabayaran ang maliit na pirasong metal na ito na nagbibigay sa kanilang anak ng proteksyon mula sa ulan at araw. Walang sinuman ang may karapatang agawin ito mula sa akin sa buong umaga. Si Trina at ako ay nagmaneho sa paligid ng iba't ibang lugar sa lungsod, umakyat baba ng iba't ibang maliliit na kondominium. Sa kalaunan, nagdesisyon akong kumuhang isang self-contained na studio unit na humigit kumulang 30 metro kwadrado, malinis at puno ng sikat ng araw sa isang maayos na daan sa isang mas ligtas na kapitbahayan. Ang upa ay 5,000 bawat buwan. Tahimik kong binuksan ang aking banking app at nagpadala ang 6 na buwang upa ng isang baksak. Habang nakatayo sa gitnang walang laman ngunit mapagpalawak na kwarto, hawak ang susi sa aking makamay, isang kakaibang kapayapaan ang pumasok sa aking kaluluwa. Tahimik ang aking telepono sa loop ng bag, walang mensahe mula kay Ronald o sa pamilyang asawa. Ngunit sa sandaling iyon, hindi na iyon mahalaga. Ang nakakainis na buhay bilang manugang sa madilim na bahay, mula sa sandaling ito, opisyal na akong nagsarado ng kabanata at nagsimula ng bago para sa aking sarili. 3 araw ang lumipas mula ng mapakla na gabing iyon ng Sabado nang kinalatkat ko ang aking maleta palabas ng makipot at nakakainis na daan. Ang aking buhay sa bagong maliit na studio sa isang mapayapang daan sa lungsod ay biglang nagiging payapa at mahinahon ng kahanga-hanga. Wala na ang tunok ng pagubo ni Mang Ariel tuwing umaga. Wala na ang mga bulong-bulungan at mapanghusgang tingin ni Aling Belen nang makita niyang makapal ang aking pagbabalatan ng prutas. At ganap na wala ang anino ng duwageng asawang laging umiwas sa aking tingin. Bumalik ako sa aking gawain ng disenyo ng may matalas na diwa na hindi pa nararamdaman. Ngunit alam ko, ang katahimikan ng pamilya ng asawa ay katahimikan bago ang unos. Hindi sila kailanman susuko sa kanilang plano para sa ari-arian ng kanilang manugang. At nang Miyerkules ng hapon, habang inuumit ko ang aking kape at pinipino ang isang disenyo sa opisina, biglang nagilaw ang screen ng aking telepono. Ang pangalan ni Ronald ay kumukurap ng paulit-ulit. Tiningnan ko ang screen ng 3 segundo. Ang sulok ng aking labi ay walang pagbabago na inangat ang isang malamig na ngiti. Pinindot ko ang sagot. Walang salita, naghintay lang sa tunog mula sa kabilang dulo. Hello Melody, ang boses ni Ronald ay paos. Sinubukan nitong maging malambing ngunit puno ng peka. Nanahimik pa rin ako, hinayaan ang kanyang mabigat na hininga na dumaan sa signal ng telepono. Sapat na ang ilang araw mo sa kaibigan mo. Kapag nawala na ang galit mo, ayusin mo na ang iyong gamit at sunduin na kita ngayong gabi. Sinimulan ni Ronald ang kanyang pamilyar na awitin na parang ang aking paglabas ng pabata sa gabi ay isang simpleng tantrum ng babae. May konting inuming alak nung isang araw kasama ang sigasignam nga magulang ko tungkol sa kapatid ko, naging mainit ulo ako at naging pabaya sa salita. Sa pagitan ng mag-asawa, kung may problema, pag-usapan sa loob ng kwarto. Kung lalabas kang bahay tulad ng ganyan, ano ang iniisip ng mga kapitbahay tungkol sa iyo? Tinawagan mo ba ako para sabihin ang mga basura? Malamig kong sinalubong, ang aking tono ay walang kahit na anong emosyon. Hindi ako nagtatampo at hindi ko balak bumalik sa bahay na iyon kahit kailan. Ang makapapers ng diborsyo pinirmahan ko na at ipinadala ng express courier sa iyong opisina. Makatanggap ka siguro bukas ng umaga. Natigilan ang kabilang dulo. Ang pahinga ni Ronald ay naging mabilis. Bakit ka ganyan, Melody? Naibaba ko na ang aking sarili at humingi ng tawad. Ano pa bang gusto mo? Alam mo namang magulo ang lahat ngayon dahil sa kapatid ko. Ang mga magulang ko ay matanda na, hindi makatulog at hindi makakain dahil sa pag-aalala. Sige na, tungkol sa sasakyan mo na ginagamit mo araw-araw para magtrabaho, sasabihin ko na sa mga magulang ko para payagan kang panatilihin ito, ngunit ang 300,000 ipon ay withdraw mo na lang iyon at ibigay muna sa mga magulang para makatulong sa kapatid ko sa ngayon. Kung mahirap talaga, susulat ako ngang promissory note, parang mag-asawa tayong nagtutulungan. Hayaan mo na lang diyan ang ipon, saka pa tayo mag-aaway at pumunta sa korte. Sulit ba iyon? Natawa ako.
Ang mapait na tawa na umangal sa bakante na opisina, kaya ang likot ng kanyang pagsuko ay hindi nagbago ang pangunahing layunin. Umatras lang sila ng isa't sida ng isang hakbang para sulong tatlo mula sa pagkuha ng lahat ng ari-arian hanggang sa kalahati lang at tinatawag ito na pagkakonsesyon. Ronald, malinaw ko sa bawat salitang sinabi, ang 300,000 iyon ay hindi pera na nahulog mula sa langit, iyon ay pawis at dugo. Iyon ay pera mula sa pagbebentang baboy at palay ng aking mamagulang. Kahit isang piso ay hindi ko ibibigay sa inyong pamilya. Ang promissory note mo, isang duwageng katulad mo na hindi kayang buhayin ang kanyang sariling pamilya, anong babayaran mo? Hinikpit ko ang telepono, hinarangan ang lahat ng pag-atake, hintay ng abiso mula sa korte. Binaba ko ang tawag at itinapon ang telepono sa mesa. Hindi pa ako makalanghap ng maayos ng pagkalipas ng 15 minuto. Ang telepono ay nanginig muli. Ngayon, si Aling Belen ang tumatawag. Alam ko ang estratehiya nila, pumalo-palo ng sabay, hinahating kanilang sarili para atakihin ang aking psikolohiya. Tahimik kong binuksan ang voice recording feature bago sumagot. Melody, ikaw ba iyan? Bakit matagal bago sumagot? Ang boses ni Aling Belen ay mataas ngunit artipisyal na matamis. Ilang araw ka na? Kumakain ka ba? Nag-alala ako sa iyo. Lumipat na ako sa labas. Salamat sa pagtatanong, tita. Ganap kong pinalitan ang paraan ng pagtawag sa kanya, malamig ang sagot. Bahagyang natahimik si Aling Belen sa salitang tita, ngunit mabilis niyang binalikan ang tono. Naku, galit ka sa asawa mo ng kaunti at ganyan na ang salita mo. Alam ko na si Ronald ay hindi nag-asal ng maayos, sinentensyahan namin siya ng ilang araw. Ngunit Melody, bilang manugang, dapat mo ring maunawaan ang hirap ng magulang, malambot ang tali, mahigpit ang bigkis. Si Boyet ay ang kapatid ng iyong asawa, nagbigay na siya ng salita sa pamilyang baba, kung mababago ngayon, saan dalang nga hihiyan ngang pamilyang ito. Napag-isip ko na hindi mo na kailangang ibenta ang sasakyan, ngunit ang ipon. Tita May, ginawad ko ang pangungusap, ang boses ko ay naging matatag, nagsalita na ako ng malinaw nung gabing iyon. Ang pera at ang sasakyan ay ari-arian ko bago ang kasal, ibinigay ng aking sariling mamagulang. Wala akong obligasyong iboluntaryo ang maito para sa kasalan at pagbilingang bahay ng kapatid ng aking asawa. Huwag kang tumawag sa akin para pag-usapan ito muli. Nang makita ni Aling Belen na hindi naktrabaho ang tamis, agad na nahulog ang kanyang maskara. Ang kanyang boses ay umabot ng mataas, maasim at nagbabanta tulad ng tunay niyang sarili. Napakaling mo. Akala mo ba, dahil lumabas kang bahay na ito ay magiging mayos ang lahat? Huwag kang mag-isip na basta-basta. Sasabihin ko sa iyo, babae na umalis sa bahay nga, asawa sa gabi ay isang laswang walang hiya. Kung hindi mo dalhin ang pera dito para ayusin ang problema ng pamilyang ito bukas, papunta na ako sa inyong probinsya. Maupo ako sa gitna ng inyong bahay at sisigawin ang inyong nga magulang at makikita natin kung alam nilang turuan ang kanilang anak na babae. Makikita natin kung mahahiya ang iyong mga magulang sa harap ng mga kapitbahayan. Ang mainit na dugo sa akin ay bumuhos pataas, hawak ang aking sarili ay maari kong tiisin, ngunit ang paggamit ng aking mamagulang bilang sandata ay nagabot sa aking pinakamarupok na punto. Mahigpit kong hinawakan ang telepono, huminga ng malalim para sukpuin ang panginginig ng galit at nagsalita ng bawat salita ng matalim tulad ng isang balisong. Tita May, pakinggan mo ng mabuti ito. Nire-record ko ang buong tawag na ito. Kung malakas ang loob mong pumunta sa probinsya ang aking mga magulang at masalita ang kahit isang nakakonsultong salita tungkol sa kanila, huwag mo akong sisihin sa pagiging walang habag. I-print ko ang lahat ng recording na ito kasama ang katibayan ng inyong pagpunta sa bahay ko na pinipilit ang manugang na ibenta ang sasakyan at kuhay ng dowry para mabili ang bahay para sa bunso mong anak. Ipamimigay ko sa bawat pamilya sa inyong daan. Ipopost ko sa lahat ng grupo ng komunidad para makita ng lahat kung anong uri ng pamilya kayo at kung gaano mo kapahalagahan ang say. Dialog na iyon na ipinagmamalaki mo kasama si Boyet. Mula sa kabilang dulo ganap na katahimikan. Ang mabilis na pahinga ni
Aling Belen ay maririnig. Hindi siya nahanda para sa ganito na ang mapayapang manugang na nagtiis ng 3 taon ay tatapat ng ganyang lakas at katiyakan. Matapos ang isang sandaling ang katahimikan, kinuha ko ito, at isa pa sabihin mo sa iyong anak na maghanda para sa korte, huwag umasang makawala. Binaba ko ang tawag, naisave ang recording sa cloud. Ang aking puso ay mabilis na tumitibok sa aking dibdib. Ngunit ang aking isip ay napakaliwanag. Hindi na ako ang dati kong melody na naktitis. Hiniling ko ang kalahating araw na bakasyon at pinagmaneho ang aking Kia Morning diretso sa opisina ng isang abogado na pinakiusapan ni Trina. Sa harap ng may karanasang abogado, inilatag ko ang lahat ng mga dokumento sa mesa, patunay ng paglipat ng pera mula sa aking sariling mga magulang bago ang kasal, mapapel ngang sasakyan na tanging sa aking pangalan ng 5 taon na. Ang abogado ay maingat na binasa ang lahat pagkatapos ay ngumiti at tiwala na sinabi, ayon sa batas ng kasal at pamilya, ito ay ganap na personal na ari-arian bago ang kasal. Ang pamilya nga, asawa ay walang kahit anong legal na karapatan sa kahit isang sentimo. Lumabas ako ng opisina ng abogado na may opisyal na papel ng legal na payo sa aking makamay. Ang langit ng lungsod ng hapon ay malinis at mataas. Huminga ako ng malalim puno ng hangin ng kalayaan. Ang lahat ng alalahanin at takot tungkol sa labanan sa ari-arian ay protektado ng batas. Ngayon, tahimik lang akong manonood habang sinisira ng pamilyang iyon ang kanilang sarili sa pamamagitan ng kanilang sariling pagmamataas at mapanlinlang na pag-ugali. Mula ng hapon nang lumabas ako ng opisina ng abogado na may papel ng legal na payo sa aking makamay, mas naging magaan ang aking damdamin. Ang nakakasakal na buhol sa loob ng maraming araw ay sa wakas ay naalis na. Hindi na ako nakpapansin sa mga walang kwentang mensaheng pangakit ni Ronald o sa mga walang laman na banta ni Aling Belen. Ang buhay na mag-isa sa maliit na studio ay naging kamangha-manghang komportable. Isang Biyernes ngang gabi, ang hangin ay nagiging malamig. Naligo na ako, naglapat ng face mask at naghahanda ng manood ng pelikula nang biglang nagring ang aking telepono, isang hindi kilalang numero. Melody, ate, ako si Marichel. Mayroon kang ilang sandali para lumabas at makausap ako? Nakatayo ako sa tindahan ng malapit sa inyong daan. May napaka-importanteng bagay akong sasabihin sa iyo. Bahagya akong nakunot ang Marichel ang kasintahan ni Boyet. Sa buong 3 taon ng aking pagiging manugang, ang beses na nakausap ko si Marichel ay mabibilang sa mga daliri. Ang babay ay taga-probinsya, anak ng guro, tahimik at medyo mahiyain. Palagi kong tinatanong ang sarili ko kung bakit ang isang magandang babaeng katulad niya ay napupunta sa isang lalaking katulad ni Boyet. Ngunit iyon ay kanilang negosyo, hindi ako kailanman nakialam. Ang biglaang paghahanap ni Marichel sa aking bagong tirahan sa ganong oras ay tunay na kakaiba. Kahit na punong pag-iingat at hinihinalang, ito ay isa pang drama ng pamilya ng asawa. Nagdesisyon pa rin akong magbihis at lumabas. Ang maliit na tindahan sa simulang ang daan ay halos walang tao. Sa ilalim ng madilaw na ilaw ng poste, madali kong nakita si Marichel na umupo ng napakaliit sa isang plastik na upuan. Ang kanyang makamay ay makasamang nakakapit sa kanyang mahita. Nang lumapit ako, tumingala si Marichel. Nagulantang ako, ang kanyang mamata ay namamaga at namumula. Ang mukha ay maputla at pagod tulad ng isang taong dumaan sa matinding psikolohikal na shock. Ate Melody, tumayo si Marichel, ang boses niya ay nanginginig. Umupo ka. Hinila ko ang isang upuan sa tapat, tinawagan ang may-aring tindahan para sa 2 tasa ang mainit na tsaa. Pagkatapos ay tiningnan si Marichel. Anong nangyari? Bakit ka nahanap sa akin ng ganon? Sino ang nagbigay ng iyong address? Si Kuya Ronald. Kinuha ko sa kanya. Nginuya ni Marichel ang kanyang ibabang labi. Ang daliring babae ay abala na binubuksan ang kanyang mura, ngunit totoong katad na bag. Inilabas niya ang isang makapal na Manila envelope, nagesitasyon, at pagkatapos ay itinulak ito sa mesa patungo sa akin. Ate, kunin mo ang pera. Hindi ko iniabot ang aking kamay. Anong pera ito? Anong ginagawa mo? 50,000 ito.
Niyakap ng boses ni Marichel ang pagkaputol. Ang maluha ay nagsimulang dumaan. Ito ang perang lihim na hiniram ni Boyet kay Kuya Ronald noong nakaraang buwan para bayaran ang utang sa sports betting. Nakataon na nabasa ko ang mensahe sa telepono ni Boyet, ngayon ko lang nalaman. Ipinagbawal niya akong sabihin sa iyo na takot na magagalit ka. Ngunit ngayon na ganito na ang nangyari, pinagsamahin ko ang aking ipon at ibinabalik ko ito sa iyo. Natigilan ako, parang wala na ang tunok sa paligid ko. 50,000 piso lihim na kinuha ni Ronald mula sa aming pinaksamang ipon para bayaran ang utang na sugal ni Boyet nang hindi man lang nabanggit sa akin. Isang dagoong galit ang humampas, mapait at nakakainis sa aking lalamunan. Kaya hindi lang nila sinusubukang kawing sa aking ipon, niloloko din pala akong sariling asawa sa likod ko. Ang kahinaan ni Ronald ay umabot sa bagong antas. Handang-handa siyang hayaan ang kasamaan ng kapatid niya sa gastos ng pawis at dugo ng kanyang asawa. Ngunit sa harap ko ngayon ay si Marichel, isang kawawa-awang babaeng nanginginig at nagnanakargong kasalanan ng iba. Pinigilan ko ang aking galit, huminga ng malalim. Ibalik mo sa iyo. Dahan-dahan kong itinaas ang envelope at itinulak ito pabalik kay Marichel. Ang boses ko ay naging mababa. Ang pera na ito ay hiniram ni Ronald ng lihim, iyon ay kanyang kasalanan, hindi mo kasalanan. Bukod pa riyan, nasa proseso na akong diborsyo, panatilihin mo iyon para sa iyong sariling pangangailangan. Hindi ka dapat magtanggap ng pananagutang para sa utang ni Boyet. Nang marinig ang salitang diborsyo, tinakpan ni Marichel ang mukha at nagsimulang umiyak ng walang tigil, tumatangis ng buong puso sa gitna ng maliit na tindahan. Hindi pinapansin ang naktatakang tingin ng may-ari ng tindahan. Ate, marami akong kasalanan sa iyo dahil sa aming kasal. Dahil sa hinihingi ng aming pamilyang bahay, iyon ang dahilan kung bakit nawasak ang iyong pamilya. Kahapon ko lang nalaman na pinigilan kang ibenta ang sasakyan at sinubukang kunin ang iyong dowry. Lubos akong nahihiya, ate. Hindi ko alam na ganun nagugali ang pamilya ni Boyet sa iyo. Hindi kasalanan mo ito. Dahan-dahang kinuha ko ang isang tissue at ibinigay kay Marichel. Ang pahinging mayos na tahanan pagkakasal ay karapat-dapat. Ang problema ay nasa kasakiman at kawalang hiyaan ng kanilang pamilya. Nagpunas si Marichel na bilis na luha, tiningnan akong komplikadong hitsura, pinagsamang takot at halit. Lumingon siya sa paligid pagkatapos ay yumuko patungo sa akin, binabaan ang boses, Ate Melody, niloko kanila. Nilokong lahat, hindi talaga kulang ang pera ng magulang ni Ronald. Anong sinabi mo? Masikip kong ninilay ang aking kilay. Nung isang gabi, narinig ko mismo ng lihim akong pumunta sa bahay para makausap ng maayos si Boyet. Nanginginig ang boses ni Marichel sa galit. May 600,000 piso sila na nakadeposito, handa na nilang ilabas ang lahat ng iyon para sa down payment ng aming kondominium. Paikot ang aking isipan. Kung may 600,000 si Mang Ariel at Aling Belen, bakit gumawa sila ng palabas tungkol sa 300,000 kakulangan sa hapunan? Bakit pinigilan nila akong ilabas ang aking ipon at sasakyan? Tulad ng nakabasa ng naguguluhang katahimikan sa aking mamata, nagsimulang ilantat ni Marichel ang katotohanan sa pamamagitan ng mga luha dahil kay Boyet. Siya ang nagplano at nagpanggaral sa kanila. Sinabi niya na mayroon kang 300,000 ipon na hindi ginagamit at mayroon kang lumang Kia Morning. Inutusan niya ang mga magulang na makunwaring mahirap at pinilit si Kuya Ronald na iparon ang lahat ng perang iyon mula sa iyo para sa pagbilingang bahay, at ang natitira ay ipipilit niyang ibenta ang iyong sasakyan para mabuo ang kabuuan. Para sa ano? Nangas ako sa pagitan ng ngipin, mahigpit ang mga kamay ko sa gilid na mesa. Kung may pera na para sa bahay ang lolo't lola, para saan niya pinahirapan ang pagkuha ng pera ko? Ipinikit ni Marichel ang magamata. Isang luha ay nahulog. Para mabili niyang sasakyan, ate. Ang langit at lupa ay parang nagbagsak sa aking mapaa. Isang kidlat ang tumasak sa aking tainga. Gusto niyang bumili ng lumang Mercedes C200. Patuloy si Marichel, ang kanyang boses ay puno ng pahamak.
Sinabi niya na bilang isang sales agent, kailangan niya ng mamahaling sasakyan para sa imahe, para sa mga kliyente, para sa pagpapakita-kita. Sinabi niya na masama ang iyong Kia, gusto niyang itapon ito. Ang 600,000 nga magulang balak niyang kumuha ng 300 para sa down payment ng kotse. Ang kulang na 300,000 para sa bahay ay kukunin niya mula sa iyong ipon sa pamamagitan ng pressure ng pamilya. Pinlano niyang magkaroon ng bagong bahay, ate, mamahaling kotse, lahat sa gastos ng iyong pawis at dugo. Ang dugo ko ay kumukulo. Ang galit ay sumabog. Nang napakalakas kaya naramdaman ko ang mga ugat sa aking ulo ay nagtitibok. Isang palabas na napakawalang habag, napakahamak. Ang aking mabiyenan bulag sa pagmamahal sa kanilang bunso ay kumatulong sa pagnanakaw ng ari-arian ng kanilang manugang. At si Boyet, isang makupad at walang kwentang lalaki, ay maingat na nagplano ng pagnanakaw sa kanyang sariling ate sa batas para lamang matugunan ang kanyang walang pundong pagmamataas at mamuhay sa isang magandang loob na panggagaya. At ang pinakakasusuklaman ay si Ronald, ang asawang natutulog kasama ko sa loob na 3 taon na nalaman ang lahat, ngunit sumama pa rin sa pamilya at ginagamit ako bilang pangsuporta. Hindi nila ako tinitignan bilang isang tao, tinitignan nila akong tulad ng isang hayop na nag-aalok ng pagkain ng walang katumbas na karapatang. Huminga ako ng malalim, sinubukang apulain ang apoy na gustong sumunong ang aking katinuan. Tiningnan ko si Marichel, ang manipis na babae na nakasubsob ang ulo. Salamat sa pagpapalam ng katotohanan sa akin. Ang aking boses ay malamig, wala ng anumang init. Tanging ang matalas na gilid ng isang espada na hinugot mula sa pabrika. Ikaw ay isang mabuting babae, hindi mo dapat ilibing ang iyong buhay sa nabubulok na pamilyang iyon. Iniabot ko ang envelope ng 50,000 at ibinalik ito sa bag ni Marichel. Itago mo ang pera, hindi ko kailangan at hindi ko nahihilingin kailanman. Kung ano ang utang nila sa akin, parurusahan ko sila gamit ang kanilang sariling pagmamataas. Tumayo ako, nagiwan ng pra sa mesa ng tindahan at lumakad pabalik sa aking kondominium. Sa ilalim ng dilaw na ilaw ng kalsada, ang aking anino ay matagal na bumaksak sa lupa. Sa aking isipan ngayon, ang kalungkutan ay ganap na nawala, pinalitan ng isang plano para ilantad ang lahat. Gusto nilang magpasikat, gustong mamahaling kotse. Ipapakita ko sa kanila ang presyo ng kahayaan. Umaga nga Sabado, 1 linggo na ang lumipas mula nang mapakla na gabing kinalatkat ko ang aking maleta palabas ng bahay. Iba ang melody na pumasok sa tindahan ni Trina ngayong umaga, malami, malinaw, at may nakatagong apoing galit sa ilalim ng mata. Si Trina, nakatatapos lang mag-arrange ng orchid, ay nakita ako sa aking pagpasok na may mukhang nakakatakot. Mabilis niyang pinunas ang kanyang kamay sa apron at hinila ako sa sofa. Walang pag-iingat, sunod-sunod na ibinalik ko ang lahat ng sinabi ni Marichel kagabi sa tindahan ng tsaa mula sa 50,000 lihim na kinuha ni Ronald para bayaran ang utang ng kapatid, hanggang sa palabas ng pagiging mahirap at balak na kunin ang 300,000 ang aking dowry para mabili ni Boyet ang lumang Mercedes C200. Nang matapos akong magsalita, natigilan si Trina ng 5 segundo. Pagkatapos ay kinuha ang gunting sa mesa at pinalo ito ng malakas sa kahoy na nagulantang sa akin. Sumpa naman, 38 taon na ako sa mundong ito at hindi pa ako nakakita ng pamilyang ganito kababang uri at mapanganib ang katusuhan. Humihinga ng mabilis si Trina. Si Ronald ay nanakaw ng pera ng asawa para tulungan ang kapatid. Ang 2 matandang magulang ay sumama sa kanilang bunso para manakaw sa pamilya ng kakasaling anak. Si Boyet ay pinakamababa sa lahat, ginapangyurakan ang kinabukasan ng kanyang magiging asawa at ng kanyang ate sa batas para lamang sa isang bagay na walang kabuluhang pagmamataas sa labas. Plano ko na yung umaga na magidala, energy kopya, energy divorce papers kasama ang recording at haraping si Mang, Ariel at Aling Belen at ilantad si Boyet sa harap energy buong komunidad.
Hindi ko maaring hayaang maligtas silang buhay sa aking pagdurusa. Mahigpit kong hawak ang sinturon ng aking bag. Ang boses ay malamig at matalim. Ngunit, bigla si Trina ay huminto at nagtaas kamay. Naglibot siya sa lupkang tindahan. Ang kilay ay masikip sa pag-iisip. Kalipas ng ilang minuto, bumalik siya at tumingin sa akin. Ang sulok ng bibig ay nakaangat sa mapanlinlang na ngiti. Hindi, Melody, kung magpalabas ka ngayon, ikaw ang matatawag na manugang na walang galang at palaawe. Pabayaan natin silang magpalabas, bakit hindi tayo gumawa ng mas malaking entablado para sa kanila? Ang pinakamalaking kahinaan ni Boyet, ang kanyang walang saligan na pagmamataas at kahangalan, ngunit gusto niyang lumabas na mas magaling kaysa sa lahat. Kung gusto mo ngang paghihiganti, huwag mong ilantat sila ng personal. Hayaan mo silang sirain ang isa at isa nang sila mismo ang sumisira hanggang sa kailaliman ng kanilang sariling kahinaan. At pagkatapos, hinila ni Trina ang kanyang telepono. Umupo ka rito. May pinsan akong si Mang Lito, nagmamay-ari ng isang bahay kalakal ng mamahaling lumang kotse sa kabilang bahagi ng lungsod. Hihingi ko sa kanyang tulong. Tinawagan ni Trina si Mang Lito, nilagay sa speaker ang telepono. Pagkatapos ng maikling pagbati, diretso na si Trina sa punto. Hiniling kay Mang Lito na kumilos bilang isang mabilis na nagibinta ni gay lumang Mercedes K200 at dahan-dahang binasa ang numero ng telepono ni Boyet at ang detalyadong script ng bawat linya. 15 minuto lang ang lumipas, si Mang Lito, gamit ang isang hotline ng tindahan, ay tumawag ng diretso kay Boyet. Hawak ni Trina at ako ang aming hininga at dinikit ang aming tainga sa telepono. Hello, ito ba si Boyet? Iyong pumunta sa Autolitos noong nakaraang beses para sa Mercedes C200 na puti? Oh, ako si Boyet, ikaw. Nagtatanong tungkol sa kotse na iyon, humingi ka ng 750,000 at hindi pa ako nakakaipon ng sapat. Swerte mo, kaibigan, masaya na tinig ni Mang Lito, perpektong artista. Katatapos ko lang makatanggap ng isang C200 Exclusive Edition 2018, tulad ng dating puti, cream na leather interior. Sobrang bago. Ang may-ari ay negosyante na lubog sa utang sa bangko. Kailangan niyang makawala sa bansa, kaya pinagbibili ng mura. 600,000 cash lamang. Hindi ka makakakuha ng ganitong presyo kahit saan sa merkado. Kung hindi mo kukuhin ngayong hapon, ibebenta ko na sa iba. Natahimik ang kabilang dulo. Maririnig ko ang malakas na paglunok ni Boyet. 600,000, isang numero na nagpalala ang tibok ng puso. Mas mura ito sa merkado ang mahigit 100,000 na tumamang eksakto sa kanyang kasakiman at pagnanais na lumabas na makapangyarihan. Ngunit ang pinakakritikal, ang 600,000 rin ang kabuuan ng savings ng buong buhay ni Mang Ariel at ni Mang Lito na inihanda nilang bayaran para sa down payment ng kondominium. 600. Ngunit kailangan ko ito ngayong hapon lang. Cash agad ba talaga? Tama iyon, cash. Pirmahan ng kontrata sa notaryo at ililipat na ang title sa isang kidlat. Mabilis kaming gumalaw rito. Kaya ba o hindi? May 2 lalaki mula sa Cebu na gustong lumabas at kunin na ito. Kuya, hawakan mo ang kotse para sa akin. Sigurado, hapon na ngayon. Hahanapin ko ang pera, dala-dala ko ang cash hapon na ngayon para matapos na natin ito. Napakulop si Boyet sa telepono. Natatakot na mawala ang pagkakataon. Natapos ang tawag. Ibinaba ni Trina ang line at nakatinginan kami ng hindi nag-usap. Magkasamang lumabas ang malamig na ngiti sa aming mga labi. Ibinaba na ang pay ng isang taong punong kasakiman at kahangalan ay tiya na tatangkilin ito. Wala si Boyet ng hindi niya maaring pilitin na ibenta ko ang sasakyan ko dahil lumipat na ako. Ang tanging paraan para makuha niya ang 600,000 sa loob ng isang hapon ay nakawin ang mismong bak ng savings ng kanyang sariling nga magulang. Hapon ngang Lunes ng sumunod na linggo, katatapos ko lang na lumabas ng opisina na may daladalang bag. Nang mapansin ko ang pamilyar na figura ni Ronald sa parking lot, nakatuwad sa aking Kia Morning na hugas ng balbas. Guklot ang damit. Ang hitsura ni Ronald
ay mas malungkot kaysa sa karaniwang opisyal. Sa kanyang makamay ay isang plastik na kahon ng piniritong tadyang ang paboritong pagkain ko nun. Nang makita niyang lumalapit ako, dali-dali siyang lumabas, nakasimangot ang mukha sa mapait na ekspresyon. Melody, isa ng isang oras na akong naghihintay. Bumili akong tadyang mo sa paboritong tindahan. Sumama na sa bahay, nagiyak ang nanay ngayon. Ang presyon ng dugo ay pabago-bago. Alam ko na nagkamali ako. Nangangako ako na hindi ko na ulit pipilitin sa iyo ang tungkol sa pera para sa kapatid ko. Isa kaming pamilya, paano mo maring panurin na masira ang lahat? Tumigil ako, nakatawid ang makamay sa dibdib. Ang aking malamig na tingin ay dumaan sa kanya mula ulo hanggang paa. 3 taon ang lumipas, ang mga salitang iyon at maingat na pagmamalasakit ay noon pa nakapagtiwala sa akin. Ngunit ngayon, alam ko na ang katotohanan tungkol sa 50,000 lihim na kinuha niya para sa kapatid. Lahat ay ganap na kagagawan na lang ng pagkasuya. Dalhin mo ang tadyang na iyon pabalik at ibigay sa iyong ina o sa iyong minamahal na kapatid. Itinaboy ko ang kamay ni Ronald. Ang aking boses ay maasim at matalim. Nag-isip ka ba na tanga ako? Ronald, iniisip mo ba na hindi ko malalaman ang lihim na kunin mo sa aming pinagsamang ipon ang 50,000 para bayaran ang utang na sugal ni Boyet? Inisip mo ba na maaari mong dayain ako sa balak na ibenta ang aking sasakyan para makabili si Boyet ng Mercedes? Natigilan si Ronald. Ang kahon ng pagkain sa kanyang kamay ay nahulog sa lupa, ang takip ay bumukas at ang sarsa ay nakalat sa kanyang sapatos. Ang mukha niya ay walang dugo, ang mamata ay malawak sa pagkagulat at takot. Ano-anong sinasabi mo? Sino ang nagsabi sa iyo? Napilas si Ronald. Wala na itong salita. Kinuha ko ang aking susi at binuksan ang pinto ng Kia Morning. Bago ako sumakay, lumingon ako at itinapon sa kanya ang isang malamig at halos nakakaawa ngunit walang pagsisisi na ngiti. Hindi mahalaga kung sino ang nagsabi, ang mahalaga umuwi ka na at maghanda. Mayroon kang masasaksihan sa lalong madaling panahon. Tahan mo ang iyong mga mata o dumal kapag ang balat ng pagmamataas ng iyong pamilya ay natanggal na. Makikita mo pa ba kung kayang ipagtanggol ng iyong bunso? Piniktik ko ang pinto na sasakyan, nagsimula ang makina. Sa rearview mirror, nakita ko si Ronald na nanatiling nakatigil sa parking lot. Walang tigil na tinitingnan ang Kia Morning habang lumalakas ang bilis nito at sumali sa traffic. Ang malaking palabas ay nagsimula pa lamang at ang kailangan ko lang gawin ay maupo at manood habang pinaghihiwalay ng pamilya ang isa-isa. Isang Martes ng gabi, pulo ang langit sa ibabaw ng lungsod at nagbuhos ng malakas na ulan. Nakabalot ako sa aking maleta sa maliit na sofa sa aking studio. Inumit ang mainit na tasang chamomile tea nang biglang umingit ang tunog na tawag mula sa telepono si Trina. Nagvi-video call sa messenger. Bago pa man ako nakapagsalita, nakita ko ang mukha ni Trina na kangising halos maluwag na lumabas sa screen. Melody, kung umiinom ka ng anuman, ilagay mo muna ang tasa baka masamit ka. Buksan mo agad ang Facebook at hanapin ang personal profile ni Boyet. Nakunot ko ang kilay, mabilis na ibinaba ang tasa, lumipat sa Facebook app at nahanap ang pangalan ni Boyet. Isang segundo pa lamang, ang isang post na inilabas ng 30 minuto na ang nakalipas ay tumama sa aking mga mata ngunit may ilampung mga like at komento na mula sa kanyang mga kaibigan. Sa larawan, si Boyet ay nakabihis ng maliwanag na polo shirt, naka-rolled up na slacks, buhok na nakaayos ng pataas, nakasandal siya ng may lakas ng loop sa isang puting Mercedes C200. Sinadya niyang itaas ang kanyang kamay para ipakita ang kanyang relo at ang susi na may logo ngang 3 tulis na bituin. Ngunit ang napakakatatawang bagay para kay Trina at sa akin ay ang caption na kasamang nagmamalaki at puno ng mabagang uri ng pilosopiya. Sa edad 26, nagbibigay akong regalo sa sarili ko. Pagkatapos ng maraming gabing pagpupuyat at pagsusumikap, ang agila ay hindi lumipat kasama ng mga mayang. Ang lalaking walang pera at walang maayos na sasakyan ay walang karapatang makipagtalo sa mundo. Salamat sa lahat neka tumalikod sa akin dahil sa inyo kaya ako nagtayo. At higit sa lahat, salamat sa aking mga magulang na laging nagtitiwala
at sumusuporta sa akin. Diyos ko naman isinusumpa ko ang sarili ko ngunit kailangan kong yumuko sa antas ng kanyang kahangalan. Malkas na nagsalita si Trina mula sa telepono habang nagtatawa. Maraming gabing pagpupuyat pagsusumikap, sinabi niya nagtayo siya, ninakaw ang 600,000 ipon ng mga magulang niya para sa kotse ngunit isinulat niya ito na parang nagtayo siya mula sa simula. Ay, natatakot ako sa sarili ko. Bahagya kong inangat ang sulok ng bibig, isang ngiting punong pagkapagod at pagamak. Anong nangyari? Ikwento mo sa akin ang lahat. Inayos ni Trina ang kanyang sarili, pinigilan ang tawa para may kwento ang buong perpektong palabas na pinaktulungan nila ni Mang Lito. Pagkatapos ng mapangakit na tawag ni Mang Lito ng Sabadong hapon ng nakaraang linggo, si Boyet ay ganap na nabulagan ng kasakiman at pagnanais. 600,000 para sa isang Mercedes C200 napakamura para sa ganitong kalidad. Kung hindi niya gagamitin ang pagkakataong ito, mawawala sa kanya magpakailanman ang tsansa na lumabas na makapangyarihan para makipagkita ng kliyente ng may kapangyarihan para ipagmalaki sa mga kaibigan at higit sa lahat para matugunan ang kanyang pagnanais na magpasikat. Ang problema, tinampal ni Trina ang kamay sa mesa, punong pahamak ang boses. Si Aling Belen ay kakatapos lang mag-withdraw ng 600,000 piso mula sa bangko, handa nang dalhin iyon sa susunod na Biyernes para sa down payment ng kondominium. Ang pera ay nakabalot sa itim na plastic bag at nakatago sa kanilang ligtas. Si Boyet ay alam ang password kaya linggo ng umaga, habang si Mang Ariel at Mang Ariel ay lumabas para sa isang kasal ng magkamag-anak. Si Ronald ay wala rin. Binuksan niya ang ligtas, kinuha ang buong bag ng pera at sumakay ngang taksi papunta sa tindahan ni Mang Lito sa kabilang bahagi ng lungsod. Natihilan ako. Kahit inaasahan ko ito, hindi pa rin ako makapaniwala na si Boyet ay magiging ganun kamatapang at walang pagalang magnakaw en buong ipon en pawis at dugo en buhay en kanyang sariling ama at ina. Hindi naman ibinenta ni Mang Lito ang kotse sa kanya. Tama ba? Tanong ko, maliwanag na nakikita ang isang mahalagang punto. Siyempre hindi. Tinapik ni Trina ang mesa. Si Mang Lito ay isang lehitimong negosyante, bakit niya sisirain ang kanyang pangalan sa ganitong uri ng tao? Nang dumating si Boyet na may bag ng pera, sinabing diretso ni Mang Lito, ang kotse na 600,000, ibinenta ko na sa ibang kliyente ngayong umaga. Ngunit may katrabaho ako na may katulad mas bago, mas maganda, waluang presyo. Mayroon ka ng 600,000. Hayaan mong tawagan ko ang katrabaho ko para makahiram ka ng 200 mula sa kanya, magbabayad ka mula sa trabaho habang gumagalaw. Huminga ako ng isang malalim na hininga. Magpahiram pera mula sa mahirap na tagapagpautang para mabili ang kotse. Eksakto iyon. Tumango si Trina ng paulit-ulit, ang mata ay matalim. Si Boyet ay nabulagan ng logong Mercedes. Iniisip niyang kapag nabili niya ang mamahaling kotse, makakaroon siya ng milyon-milyong pisong kita. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Pumirma ng kasulatan sa utang para sa 200,000 na may sukdulang mataas na interes para maiwi ng basta ang kotse. Ngunit ang pinakamaganda rito, Melody, ang kotse na iyon ay isang kotse na may problema sa papeles sasakyan ng bangko na nasa proseso pa nga pagkuha, ganap na hindi may transfer ang titulo. Si Boyet ay gumastang 800,000 para sa isang piraso ng metal na maari lamang ipakita sa ibang tao, ngunit hindi niya kailanman maaring gawing ganap na sa kanya. Inihilig ko ang ulo sa likod ng sofa. Huminga ng malalim, isang pakiramdam ng katarungan ay lumaya sa bawat selulang ng aking katawan. Ngunit kasama nito ay isang malamig at nakadiring pakiramdam sa mga taong dating pamilya ko. Tanong ko sa iyo, seryoso? Kinuha ni Trina ang ngiti. Tiningnan ako sa screen ng seryoso. Kinuha niya ang 600,000 para sa kotse. Paano makakabili ng kondominium ang pamilya nila sa Biyernes? Hindi sila makakabili. Mahinahon akong sumagot. Sapagkat sa pag-isip ni Boyet na punong pagmamalaki, nakuha na niya ang kanyang tagumpay. Anong tagumpay? Tagumpay laban sa akin. Matigas ang bawat salita.
Naintindihan mo ba ang ugaling pamilyang iyon? Tiwala si Boyet na kapag nalantad ang lahat, ang pra ay nagastos na gawa na ang gawa. Si Mang Ariel at si Aling Belen, galit man sila, hindi naman nila papatayin ang kanilang bunso. Lagi na lang ang magiging solusyon ni Aling Belen iya, bantang sakit, bantang atake at sa pagkakataong iyon, si Ronald ang kailangang magbear ngang kahihinatnan. Si Ronald na duwage, nagmamahal sa mga magulang, ay magiging siya ang lumuhod at humingi sa akin gagamitin ang lahat ng presyon mula sa pamilya ng asawa para mapilitan akong ibigay ang 300,000 ipon at ibenta ang Kia Morning para mapunan ang kakulangan sa down payment. Iniisip nila na ikaw pa rin ang dati mong melody mahinahon nagtitiis at kapag naitulak sa dingding, magbibigay ng mapayapa. Napaungol si Trina at napaluwang ang isang matinding sumpa, katarantaduhan nila hanggang sa kailaliman. Ginaganit ang ate sa batas para maging hagdan paakyat sa pinakamadilim na antas ng kasamaan. Iyon nga. Uminom ako ngang isang higop ngang saa. Naramdaman ang paunang mapait na lasa na nagiging matamis. Gumawa sila ng palabas na akala nila sila ang direktor. Ngunit hindi nila alam na pinutol ko na ang pising kaligtasan nila 1 linggo na ang nakalipas. Biglang nag-vibrate ang aking telepono. Isang mensahe sa messenger mula kay Maricel, Ate Melody. Sinabi sa akin ni Boyet na handa na ang pamilya ng pera para sa down payment. Sa Biyernes, pupunta tayong lahat para pirmahan ang kontrata ng kondominium. Sobrang saya ko, ate. Nag-aalala talaga ako na maarang masira ang lahat. Nagpaplano pala talaga si Boyet ng maayos. Siguradong nakatulong din kayo ni Kuya Ronald ng malaki. Hindi ko alam kung paano ko kayo mapapasalamatan. Tiningnan ko, ang malinyang iyon napakatawain ang awang salita mula kay Marichel. Ang babae ay nakatulog pa rin sa isang panaginip ng isang perpektong kasal kasama ang isang matapang na lalaki nang hindi nalalaman na nakatayo siya sa gilid ng bulkang handang sumabog. Dahan-dahan kong nag-type ng isang maikling at malamig na sagot. Nasa proseso ako ng diborsyo kay Ronald. Wala akong ibinibigay na kahit 1 piso para sa pagbiling ang bahay ni Boyet at ang aking Kia Morning ay nakaparada sa parking lot ng opisina ko. Mag-ingat ka at alamin mo ng mabuti ang lahat ng katotohanan bago pa mahuli ang lahat. Ang mensahe ay agad na nakita ngunit walang sagot. Madali kong may larawan ang namumutlang mukha at matinding pagkagulat ni Marichel sa sandaling ito. Ang katotohanan ay palaging makakahanap ng paraan para lumabas. Ang tanong ay kung mayroon si Marichel ng sapat na lakas ng loob para tanggapin ito. Pinatay ko ang telepono, lumapit sa bintana at iniangat ang aking nusa malamig na salamin. Sa labas, humupa na ang ulan. Ang ilaw ng kalye sa lungsod ay naknilinaw sa basang kalsada. Ngayon ay Martes na 3 araw pa bago ang deadline ng down payment ng kondominium. 3 araw pa bago buksan ni Mang Ariel at ni Aling Belen ang kanilang ligtas na walang laman. 3 araw pa bago dumating ang matagapagpautang ng masamang loob na hiniram ang pera. Ang dinakikitang lubid ay nakabitin na sa ligna. Pamilyang iyon hinihintay lang nilang itilapon ang kanilang sariling upuan. Huminga ako ng malalim. Ang dibdib ko ay walang bigat na parang hindi pa nararamdaman. Ang pahinga ko sa pako ay hayaan silang lumipa. Sa espasyo ng walang kwentang pagmamataas, ang karayom na nasa loob ng bulsa ay lalabas din sa takdang panahon. Ang kasabihang ito ng ating mga ninuno ay hindi kailanman nagkamali, lalo na para sa mga gumagamit ng kasinungalingan para magtayo ng magandang mito na nagtatago ng bulok na kaibuturan. Umaga ngang Biyernes, ika-15 ng Oktubre. Ang langit ng lungsod ay maulap. Nakaupo ako sa aking silid sa ika-12 palapag ng opisina, walang malay na tinitingnan ang traffic sa ibaba. Sa kamay ko ay isang mainit-init na tasa ng itim na kape, kumikislap ang usok. Ngayon ang araw ng mabuting palat na pinili ni Mang Ariel at ni Aling Belen pagkatapos ng pagkonsulta sa manghuhula ang araw ng down payment sa kondominium para sa kanilang anak na lalaki. Tama sa 10:00 ng umaga, nagring ang aking telepono si Marichel. Tinaas ko ang telepono, mahinahon na inilagay sa tainga ko. Sa kabilang ng umiyak na tinik sa tindahan ng tsaa,
Ang boses ni Marichel ngayon ay malinaw, matatag, at may kasamang pagiging matalim. Ate Melody, tapos na ang lahat, gumuho na ang kanilang mundo. Ininom ko ang isang higop ng makapal na kape, bahagyang ngumiti. Ikwento mo sa akin. Siguradong maingay ngayong umaga sa daan nila. Ano? Huminga ng malalim si Marichel tulad ng nagtatanggal ng mabigat na bato sa dibdib at nagsimulang ikwento ang bawat detalye na parang sine na ginagawa ng mabagal. Ngayong umaga, nagbihis si Aling Belen ng matinding pulang terno, nag-makeup ng mayos, masayang tinawagan ang lahat para gumising ng maaga, sinalubong si Boyet ng inumin sa sala. Pagkatapos, umakyat siya sa kwarto nila at binuksan ang ligtas para kunin ang bag ng 600,000. Alam mo ba ang tili niya nang buksan ang ligtas na walang laman? Ang matinding siga, mataas at masakit at pagkatapos ay tahimik na parang naputol. Nang tumakbo kami ni Kuya Ronald mula sa ibaba, nakita na naming nabuwal si Aling Belen sa kahoy na sahig. Ang magakamay niya ay galit na nakukurot sa walang laman na ligtas. Ipinikit ko ang mga mata, lubos kong may larawan ang kaguluhang iyon. Ang babae na buong buhay na maingat sa pera, nagtipid mula sa manugang hanggang sa bawat sentimo, ay sa huli tinutusok ng mismong anak na kinakalinga niya ng pinakamahal. Pagkatapos paano na reaksyon si Boyet? Patuloy ang pag-ikwento ni Marichel, bawat salita ay parang napintuan ng isang mahinahong dokumentaryo. Si Mang Ariel ay ang mukha ay walang dugo. Hinawakan niya ang kelyong si Boyet, sinampal ng 2 beses, dumugo ang labi. Sumigaw siya ng tinanong kung nasaan na ang pera. Ngayon ay wala ng dahilan para magsinungaling pa si Boyet. Lumuhod siya sa harap ng kanyang mga magulang, niyakap ang mga paa, at umiyak. Inamin niya ang lahat, ang lihim na pagkuha 600,000 para sa kotse na nakaparada sa labas ng gate, at inamin din niya ang balak niya na gamitin ang pressure ng pamilya para mapilitan kang ibigay ang 300,000 ipon para punan ang kakulangan sa down payment. Iniisip niya na mananatili ka pa rin sa lumang ugali, mahinahon at magpapatawad. Natawa ako ng malakas, isang mapait ngunit totoong tawa. Sobra niyang tinantya ang kanyang sarili at lubhang pinaliit ang aking limitasyon sa pagtitiis. Hindi iyon. Anong iba pang nangyari? Hindi pa tapos, ate. Ang boses ni Marichel ay biglang nagdala ng kapaitan at pati kasiyahan. Ang mamahaling sasakyan na ipinakita niya sa Facebook, iyon pala ay bitag. Ngayong umaga, habang kaguluhan sa loob ng bahay, dumating ang 2 lalaking may tattoo sa gate, nagpapakilalang taga-kolekta ng utang. Si Boyet ay gumawang kasunduan sa mataas na interest na 200,000. Pinilosopo niya ang isang gabing matinding kita para mabayaran ito ng madali. At ang pinakamasakit, ang kotse ay may problema sa papeles. Hindi maaring palipatin ang titulo sa kanya. Gumasta siyang 800 para sa isang piraso ng metal na maari lamang kunin ng bangko anumang oras. Ang mga taga-kolekta ay nakmumura at nakwawarning sa tapat ng bongdan. Lahat ng kapitbahay ay nakatayo sa labas, naktatanong at naksasalita. Ang mga magulang ni Boyet ay nakakulong sa loob ng bahay, ayaw lumabas dahil sa hiya. Hawak-hawak ang tasang kape. Tahimik na nakinig ako sa malinaw na tunog nga aking sariling matibok ngang puso, mabagal, tiyak, at payapa. 800,000 para sa isang walang kwentang piraso ng metal na hindi pagmamay-ari, kasama ang isang napakasamang utang na nagsasabuhay sa kanilang ulo. Ang presyo ng pagmamataas ng mapagpalang pagsasakit ay napakamahal nga. At ikaw, anong plano mo? Isang katahimikan mula sa kabilang dulo. Pagkatapos ang boses ni Marichel ay naging matata, iniwan ko na ang singsing ng pagpapalaps sa mesa ng sala nila. Ate, nagsalita ako ng malinaw sa mga magulang ni Boyet, ang anak ng mahirap na guro ay may dignidad. Hindi ko maaring pakasal sa isang lalaking sinungaling, mapagpalaki, nanakaw ng ipon ng kanyang sariling mamagulang at nagplano na manakaw sa ate sa batas. Umuwi na ako ngayong tanghali. Tinawagan kita para pasalamatan dahil sa mensahe mo ay nagising ako bago pahuli ang lahat. Ingatan mo ang iyong sarili, ate. Sana makaalis ka na agad sa pamilyang iyon. Salamat din sa iyo, Marichel. Mabuhay kang payapa at ligtas.
Mahinahon kong binaba ang tawag. Isang umaga ng taglagas ang lumipas ng napakagandang balita. Sa ikatlong ng hapon, habang ginagawa ko ang huling sketch ng logo para sa isang kliyente, nag-ilaw muli ang screen ng aking telepono. Numero pa rin ni Ronald. Sa mga nakaraang araw, binlock ko na ang numero ni Mang Ariel at ni Mang Lito, ngunit sadyang iniwan ang numero ni Ronald. Naghihintay lang sa sandaling ito. Tinanggap ko ang tawag at binuksan ang speaker. Melody, Melody, tulungan mo kami, tulungan mo ang pamilyang ito, please. Ang boses ni Ronald ay pira-piraso sa pagluha, tulad ng isang taong nanlalunod at humihingi ng tulong. Ang ingay ng taga-kolekta ng utang ay maririnig pa rin sa likod. Wala nang natitirang buhay sa bahay ni Loco ni Boyet ang lahat. Ang nanay ay nasa ospital ngayon dahil sa atake. Ang tatay ay sobrang taas na presyon. Ang mataong iyon ay nagbabantang darating bukas. Please, Melody, alalahanin mo ang 3 taon ng ating pagsasama. I withdraw mo ang ipon mo, ibenta ang sasakyan, at tulungan si Boyet ngayon. Kahit gaano kahirap ang sitwasyon ko, luluhod ako sa iyo. Nakinig ako sa mga hamak na panghihingi ng tao. Ang aking puso ay napakalamig na walang kahit anong awa. Ang 30 taong gulang na lalaking ito sa sandaling ito, nang ang pamilya ay nagahulog dahil sa kasamaan ng kanyang sariling kadugo, ay nag-isip pa rin na maaring umasa sa isang babaeng itinulak niya palabas ng pintuan ng gabi. Ronald, nagsalita ako. Ang tono ko ay parang tahimik na lawa sa taglamig. Nakalimutan mo na ba kung ano ang sinabi ko? Ang aking ari-arian ay hindi para sa pagbibigay awa sa pagmamataas ng inyong pamilya. Sinabi mo sa akin na ibenta ang sasakyan at I withdraw ang pera para bayaran ang utang ng kapatid mo. Nasaan ka nang tinutulak nila akong palabas? Nang lihim mong kinuha ang 50,000 para sa kanya, nasaan ang dangal ng pagsasama natin? Melody, alam ko nang nakamali ako, mangyaring patawarin mo ako. Ang inak ni Ronald sa pamamagitan ng mga luha, ganap na nakaawa ngunit huli na. Tinanggap ng korte ang aking petition para sa diborsyo. Malinaw kong tinikpas ang kanyang pag-iyak. Ang tasuan kasalanan ay dapat tangkilikin ang kahihinatnan. Huwag kang tumawag sa numerong ito muli. Ibinaba ko ang tawag. Ang aking daliri ay nagpalit ng lahat ng numero ni Ronald sa lahat ng platform. Itinapon ko ang telepono sa tabi, sumandal sa komportableng swivel chair ng opisina. Sa labas ng bintana, may mahinang ulan ang lungsod. Hinawakan ko ang tasang yasmines na pinahandaan ng kasama kong empleyado, uminom ng maliit na higop. Ang malinis at banayad na halimuya ng gabulalak ng sampagwita ay pumitik sa aking ilong. Ang mahinahon at matamis na panlasa nito ay nanatili sa aking panlasa. Ang pakiramdam ng pagkaliwanag ay kumalat sa aking dibdib. Lahat ng utang, lahat ng galit sa 3 taon ng pagiging manugang sa makipot at nakakainis na bahay ay sa wakas ay nalinis na. Ang nahasik ng hangin ay nag-aning ang bagyo, isang bagyo na ginawa ng kanilang sariling pagmamataas at mapanlinlang na proteksyon sa isa at isa. Ngumiti ako at bumalik sa screen ng aking computer. Sa harapan ko ngayon wala ng mga malamig na hapagkainan, wala ng masakit na pananalita, isang ganap na bagong buhay, malaya at puno ng dignidad. Ang lungsod ay lumipas, nasa mga huling araw ng Oktubre, ang amihan ay bumalik, nagdadala ng malamig na hangin, mahigit kalahating buwan na mula nang mapunit ang pagmamataas ng pamilya ni Ronald. Ang mga taga-kolekta ni utang ay nagmumula. Nabalitaan ko na si Mang Ariel ay napilitang isaangla ang sertipiko ng kanilang row house sa bangko para makuha ang perang pambayad ng utang ng anak na lalaki. Si Aling Belen naman ay nakaratay sa sakit. Narinig ko ang lahat ng iyon mula kay Trina, ngunit sa aking puso ay walang kahit anong pag-awa. Lahat ng utang at galit sa pamilyang iyon ay ganap na ko nang itinawil ng araw na pinatay ko ang tawag at binlock ang numero ni Ronald. Isang Biyernes ng hapon, pagkatapos ng trabaho, pumunta ako sa supermarket para bumiling nga sangkap. Nagplaplano na magluto nung mayos na hapunan at matamis na manood no pelikula. Ngunit sa dulong aking daan, huminto ang aking mapa. Sa ilalim ng madilaw na ilaw ng poste, sa ulan, isang lalaking nakatayo ng luhaan sa poste ng kuryente, si Ronald. Ilang linggo lang ang hindi namin pagkikita
at lubos na nagbago ang hitsura niya. Ang mukha ay payat at maputla, palbas at hindi na ayos, ang damit ay gulo at basang-basa. Ganap itong kabaliktaran nega mayos na opisyal na dati siya. Nang makita niya akong lumabas, dali-dali siyang lumabas, ang magamay ay nagtatangkang humawak sa aking balikat, ngunit mabilis na inurong nang makita ang aking malamig na tingin. Melody, nakapaghintay na ako ng halos 1 oras. Narito na ka, ano ang ginagawa mo rito? Sinabi ko na nang malinaw sa telepono. Tumigil ako, nakatawid ang mga kamay sa dibdib, nagpanatiling ang ligtas na distansya. Bigyan mo ako ang 5 minuto lang, 5 minuto lamang. Melody, masikip na nginuya ni Ronald ang labi, ang magabalikat ay nanginginig. At pagkatapos, sa harap ng mga bisita sa daan, ang lalaking palaging nagpapahalaga sa pagmamataas ay biglang lumuhod sa gitna ng pinagsama-samang tubig sa lupa. Natigilan ako, ang kilay ay masikip. Anong ginagawa mo? Tumayo ka, huwag kang gumawa ng kaguluhan sa aking daan. Ngunit hindi tumayo si Ronald. Tinakpan ngang gakamay ang kanyang mukha. Ang nga luha ay nagdaloy mula sa pagitan ngang nga daliri, halo-halo sa malamig na ulan. Umiyak siya ng buong puso, punong pihati, put sa sarili, at pagyak ng isang taong pinakpala. Nakamali na ang pamilya ko, Melody, nakamali na kami. Ngayong nakawatak-watak ang lahat, ang mga magulang ko ay lubok sa pagdurusa. Si Boyet ay nang tatago na pagtanto ko kung gaano ako kabobong duwage. Pinalampas ko ang kasamaan, sinunod ko ng bulag ang aking mga magulang at itinulak ko palabas ang asawang pinakamahal sa akin, isang hama na asawa ako. Melody, alam ko nang nakamali ako. Maaari mo ba akong patawarin? Magsimula tayo muli. Lilipat ako rito kasama mo, hindi na kita payakin sa bahay na iyon. Ang magadaing ni Ronald ay malinaw sa makipot na daan. Kung 3 taon ang lumipas, marahil ay naaantik ako. Kung kakaalis ko pa lang ng gabi, marahil ay maulan akong luha na makita ang tao na minamahal ko na sa huli ay naintindihan na. Ngunit ngayon, nakatayo sa harap ng mga luha na iyon, ang aking puso ay ganap na tahimik. Lahat ay huli na. Ang basag na salamin ay hindi maaring buuin muli, at ang isang punong ganap nang naalis ang ugat at naubos na ang tiwala ay hindi na muling mamumunga. Tumayo akong tuwid, tahimik na niwalis ang mga patak na ulan sa gilid na aking damit at itinapon ang lahat na labis na emosyon. Ronald, nagsalita ako, ang aking tono ay pantay, walang galit, ngunit walang kahit anong damdamin. Umiyak ka ba dahil tunay kang nagsisisi at nagmamahal sa akin, o umiyak ka dahil ngayon ang iyong pamilya ay nagbagsak, naging walang-wala at wala ka ng sandigan? Kung si Boyet ay nabili ng kondominium gamit ang pera ng aking mamagulang, magiging masaya at yumaman ang lahat, luluhod ka pa ba rito? O magtatama ka na kasama ang pamilya mo sa aking sakripisyo? Ang iyong likas na kahinaan ay malalim nang nagtanim sa iyong ugali. Lumayo ka, papayagan kitang lumipas. Desperadong iniabot ni Ronald ang kamay para halayin ang aking damit. Hindi, Melody, nawala na ang lahat sa akin. Hindi ko na maring mawalan ka pa. Buntong hininga ko, binuksan ang aking malaking bag. Kinuha ang isang maingat na nakabalot na folder sa loob and isang waterproof na plastic bag. Ang petisyon ng diborsyo na ipinadala ko sa kanyang opisina, na balitaan ko na pinunit niya ito sa oras ng kaguluhan. Ngunit hindi na iyon mahalaga, mas handa na ako ngayon. Tumayo ka. Ronald, huwag mong sisirain ang sarili mo pa. Ang lalaking nagkasala ay dapat tangkilikin ang kahihinatnan. Iniabot ko ang folder sa harap niya. Ito ang opisyal na petisyon ng diborsyo at kasunduan sa pamamahagi ng ari-arian na inihanda ng aking abogado. Kunin ito at basahin. Nangingini na kinuha ni Ronald ang folder. Ang mga mata ay lumipas sa mga linyang may makapal na titik na walang buhay. Ang tanging pinagsamang ari-arian namin sa 3 taon bukod sa 50,000 lihim na kinuha niya ay ang kontratang ang kondominium na dati naming ibinabayad sa 2 pangalan. Malinaw ko na sinusuri ang lahat, matiyaga kong ipinaliwanag,
matalim at malinaw ang bawat salita. Ibibigay ko ang buong bahagi nga aking pangalan sa kontratang iyon, maaari mong ibenta ito ng mababa para makatulong sa pagbabayad ng utang ng pamilya mo. Kapalit nito, pipirmahan mong kasulatan na walang kaugnayan o karapatan ka sa 300,000 ipon o sa Kia Morning ko. Malinaw na sosolan, malinis at patas daang kanikaniya na ang bawat isa. Masikip na nginuya ni Ronald ang labi, bahagyang dumulas ang dugo. Naintindihan niyang sa kasunduang ito ay napakamapagbigay at maawain ko. Hindi ko sinabing ibalik ang 50,000 at iniwan ko rin ang aking bahagi sa kondominium para sa kanya para makaroon siyang daan palabas. Ang aking kalinawan at lamig ay ang pinakamalinaw na patunay na wala na akong kahit anong pagmamahal. Pumirma ka Lunes ng umaga, alas 9, pumunta sa korte. Huwag kang umiwas kung hindi ka pumirma. Mag-file akong divorce petition ng mag-isa. Sa ganong sitwasyon, ang kondominium ay hahatiin sa dalawa at wala kang sapat na parang tulungan si Boyet. Pagkatapos ng pagsasalita ko, ibinaling ko ang tingin, lumakat ng paikot sa tabi ni Ronald at tuwid na pumunta sa loob ng daan. Hindi ko hiniling ang aking ulo kahit minsan iniwan ko ang lalaking nakaluhod sa malamig na ulan. Tama sa alas 9 ng Lunes ng umaga, ang langit ay naliwanagan, magasinangang taglagas ay kumakalat ng maningning sa malawak na bakuran ng korte. Lahat ng proseso ay napakatulin, walang komplikadong labanan sa ari-arian, walang anak, at si Ronald mismo ay ganap ng bumaksak at walang lakas para labanan o magambala. Sa harap ng hukom, ilagda ang mahuling titik para opisyal na wakasan ang relasyon ng asawa at asawa sa legal na papel. 3 taon ng kabataan ay nakalatag sa isang manipis na desisyon. Lumabas ako sa pintuan ng korte, umanit at huminga ng malalim. Ang hangin ay hindi kailanman naging malinis at malaya gaya nito. Si Ronald ay sumunod sa likod ko, ang hitsura ay tumaanda ng 10 taon, naging paunti-unti. Nakatayo siya sa hagdan. Ang mga mata ay puno nga. Walang salitang pagsisisi na parang gustong magsalita ngunit hindi makapag-umpisa. Ngumiti ako, isang ngiting magaan at payapa. Walang pamimilit. Ingatan mo ang sarili mo, Ronald. Lumiko ako at lumakat ng tiwid at may dignidad patungo sa parking lot. Ang lumang puting Kia Morning ay nakaparada ng maayos sa ilalim ng punong nara na may nagbabagong kulay ng dahon. Binuksan ko ang pintuan, umupo sa driver's seat, ipinasok ang susi at sinimulang ang makina. Ang tunog ng engine ay malinaw at matatag. Sa rear view mirror, nagwika akong paalam sa nag-iisang anyong si Ronald na unti-unting lumiit. Paalam sa 3 taon ng pagiging manugang na puno ng luha. Paalam sa mapansamantalang kalikasan na dating nakulong sa aking buhay. Inunda ko ang akselerator, ang gulong ay dahan-dahang gumalaw, tumatungo ng diretso pasulong. Ang oras ay ang pinakakahangahangang gamot sa paglunas, lalo na kapag pinahintulutan mo ang iyong sarili na lumaya mula sa mga mapanganib na bagay. Kalahating taon ang lumipas mula ng umaga na lumabas ako sa pintuan ng korte. Ang lungsod ngayon ay nasa mga huling araw ng Abril. Ang panahon ay matutuwa at maalam. May mga tindahan ng mga bulaklak na puti na kasabay ng taksibol na nagbibigay ng bagong simula. At ang aking buhay pagkatapos ng bagyo ay namumukatkat ng pinakamagandang mga bulaklak. Sa katapusan ng linggong ito, pinagmaneho ko ang aking pamilyar na Kia Morning patungo sa terminal para salubungin ang aking sariling mga magulang na nanggagaling mula sa probinsya. Pagpasok sa aking malinis at mainit na studio na puno ng liwanag, ang aking ina ay nakluha pinakmastan ang malambot na sofa, habang ang aking amay masayang naglakad paikot na tinitingnan ang balkonahe na puno malilit na succulents na aking pinalaki. Ang hapunan ng gabing iyon walang mamahaling pagkain, tanging isang mangkok ng sinigang na masarap, piniritong talong at pritong baboy na may tamang luto na nagbibigay alalang amoy ng tahanan, ngunit lubos na kaiba sa mga malamig at puno ng kalkulasyon na hapagkainan sa dating bahay nga asawa. Ang hapunan ngayon ay punong tawanan. Ang aking ama ay nagdadagdag ng masarap na piraso sa aking mangkok, habang ang aking ina ay nagpupuri na ang aking mukha ay mas mapula at mas maganda ngayon.
Habang tinitingnan ang mapagmahal ngunit may bahagyang lungkot na ngiti nga aking mga magulang, nanigas ang aking ilong. Sa 3 taon ng pagiging manugang sa pamilya ni Ronald, kahangal na pinigilan ko ang sariling mundo inilaan sa paglingkod sa mga taong nagsasamantala sa akin hanggang sa nakalimutan ko ang pag-alaga sa sariling magulang. Natakot akong ang pagsirang kasal ay magdadala ng hiya sa aking mamagulang. Ngunit pala, ang pagkakita sa anak na nabubuhay ng maligaya, malaya at may dignidad ay ang pinakamalaking pasasalamat na maring ibigay sa mga nagbigay buhay sa iyo. Bukod sa walang presyong kapayapaan ng pamilya, ang pagtanggal sa napakasamang kasal ay nagsilbing isang malaking tulong sa aking karera. Wala nang gabing pag-awawe, wala nang psikolohikal na presyon na sumasakal sa akin. Ibinuhos ko ang lahat ng aking sigla at pagkamalikain sa aking trabaho bilang graphic designer. Malalaking proyekto ang nagtagumpay ng sunod-sunod at ang aking madisenyo na may personal na tatak ay lubos na pinuringang makliyente. At ang gantimpala ay dumating sa simula nga Abril opisyal na napromota akong pamamahala bilang Deputy Heading Disenyo. Sa panahon ding iyon, may bagong tauhan ang dumating sa aming opisina si Vincent, ang bagong creative director na inilipat mula sa punong tanggapan. Si Vincent, 32 taong gulang, ay isang lalaki na may kaya-ayang anyo at mahinahong katatagan. Nang unang pumasok siya sa tanggapan, parang may bagong hangin na pumasok. Hindi siya katulad ng mga boss na nagpapakita na kapangyarihan, palagi siyang nakikinig, iginagalang ang bawat ideya ng mga empleyado at may paraan siya na magandang pagtutuwid. Sa trabaho, si Vincent ay ang aking direktang boss, na kasamang nagtrabaho kami sa maraming mapahamong proyekto. Minsan, ang magabing iyon na kailangan naming manatili sa opisina hanggang alas 11 para maabutan ang deadline. Kapag pagod na ako at ibinababa ang ulo ko sa mesa, hindi nagsasalita ng walang kabuluhan si Vincent, tahimik lang siyang naglalagay sa tabingang aking monitor ng isang tasang mainit na luya at pulot na sa at isang ngiting pang-encourage. Magpahinga sandali. Ang pinakamahusay na mga ideya ay nangangailangan ng malinaw na isip. Ang kanyang matandang pagmamalasakit ay nagbigay sa akin isang ibong dati ay natakot sa hawla ng pakiramdam ng kaligtasan at tiwala. Isang Biyernes ng gabi sa katapusan ng buwan, nag-organisa ang opisina ng isang malaking party sa isang magarang resto sa itaas ng isang gusali sa gitna ng lungsod upang ipagdiwang ang isang malaking proyektong nagtagumpay at opisyal na ipahayag ang aking promosyon. Ngayon ay hindi na ako ang dati kong Melody, nakasuot na akong magarang aquamarine na dress na may maluwag na balikat na nagpapatingkad sa aking balat. Ang buhok ay may malambot na kulot, ang mga labi ay may malalim na kulay na pula. Nang itulak ko ang pintuan at pumasok sa salangang party, maraming mga mata nga mga kasamahan ang lumingon kasama na ang isa pang espesyal na tingin. Si Vincent ay nakatayo sa isang sulok malapit sa bar, hawak ang isang taong ng pulang alak. Nang makita niya ako, ang kanyang mga mata ay nagliwanag ng isang intenso at mainit na tingin. Ang party ay napakamasaya. Pagkatapos na maraming toast at mga tawanan, humingi akong pahintulot para pumunta sa balkonahe para huminga. Ang hangin ng gabi ay mahinahon, nagdadala ng halimuya ng mga bulaklak ng hardin sa gilid ng barandilya. Ang lungsod ay kislap ng mailaw sa ilalim, kayang-kayang tanawin. Maligayang pagbati sa bagong deputy head ngayon ay nagpagulat ka sa lahat. Isang malalim at mainit na boses ang tumunok sa likod ko. Si Vincent ay lumapit, dala ang 2 pastel na colored na cocktail na mahinahon. Iniabot niya sa akin ang isa, bahagyang ngumiti. Salamat, boss. Tinanggap ko ang baso. Mahinahon na sinabangan ang kanyang, hindi gaano malaki ang tulong ko kumpara sa iyong sariling pagsisikap. Lumapit si Vincent sa barandilya, tumayo sa tabi ko, ang mamata ay nakadirekta sa malalayong mailaw. Binasa ko muli ang iyong portfolio at mga lumang proyekto. Napaka-talented mo, Melody. Ang pagkakaiba ngayon ay parang may isang madilim na ulap na dating nagtatago ngang iyong kumpiyansa at ningning, ngunit ngayon, nawala na ang ulap na iyon. Nagliliwanag na ang iyong tunay na sarili.
Ang masalita ni Vincent ay tumama sa pinakakailaliman ng aking puso. Hindi niya alam ang aking nakaraang pagkasira, hindi niya alam ang malamig na hapagkainan, ang kahinaan ni Ronald o ang pagmamataas ng pamilya ng dating asawa. Ngunit sa pamamagitan ng isang kahangahangang pakikiramdam, napagtanto niya ang pagbabago mula sa loob ng aking pagkatao. Ang aking puso pagkatapos mahigit kalahating taon, magpagiging sarado at nadyalo ay tumibok ng magkaibang ritmo. Isang magaan at malinis na pagyani, tulad ng isang patak ng hamok na nahulog sa ibabaw na tahimik na lawa. Inibis ko ang tingin sa aking baso, bahagyang ngumiti. Ang ulap na iyon ay mga maling desisyon sa nakaraan, ngunit natuto na akong pakawalan ang maito para makahakbang. Humingi si Vincent ng mas malapit, at ang distansya sa pagitan namin ay unti-unting lumit sa ilalim ng gintong sinag ng restaurant. Ang kanyang nga mata ay tumitingin sa akin ng puno ng isang malalim, tapat, at seryosong damdamin. Hindi nagmamadali, hindi bigla ang tahimik, ngunit tiyak ang boses niya. Kaya ngayon na lumipas na ang ulap at naging maliwanag na ang langit, handa ka na bang hayaan ang ibang lalaki na samahan ka sa mga magandang araw na darating? Isang taong sapat ang gulang para pahalagahan ka, sapat ang pagmamahal para pakinggan ka, at sapat ang pasensya para hintayin kang magbukas muli. Bahagyang nanginig ang aking makamay. Tumingin ako ng diretso sa mga mata ni Vincent. Walang palabas, walang mapangako na puro hangin, tanging ang katapatan ng isang lalaking may karanasan. Ang instinct ng isang babae ay nagbulong sa akin. Ito ang mapayapang kanlungan na palagi ko na ring pinapangarap. Hindi ko siya sinagot agad, bahagya lang akong ngumiti. Ang mga mata ay nagliwanag ng isang dalisay na kasiyahan, naningning tulad ng isang bulaklak na kakaulusat mula sa tigang na lupa para yakapin ang araw. Ang hangin ay nakdadala nga malaamis na halimuya ng mga bulaklak sa paligid. Nakatayo sa tabing mainit na lalaking ito, tinitingnan ang malawak at mapagbigay na lungsod. Tahimik akong napasalamat sa aking sarili para sa matapang na desisyon ng malamig na gabing Oktubre na iyon nang dalhin ko ang aking maleta at lumabas sa kalawanging rehas. Ang bagyo ay nanatili sa likod, nagbibigay daan sa isang bagong araw na sagana sa liwanag at pag-asa. Ang babae na matapang na nagtanggal ng mapanganib na bagay ay tiyak na makakahanap ng araw na pamumukatkat ang kanyang mabulaklak